Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 871 hanggang 77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kailan naintindihan ni Dindo ang 6th level intermediate earth concept? Nang makita ni Alvin ang 185 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng ulo ni Dindo, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi siya nagulat na ang cultivation base ni Dindo ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 6th level void interpretation. Pagkatapos ng lahat, tulad niya, naubos din ni Dindo ang origin enhancing fruit. Ang pagiging epektibo nito sa gamot ay sapat na upang matulungan siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Alvin ay ang katotohanan na talagang naiintindihan ni Dindo ang 6th level intermediate earth concept. Naalala pa niya na noong una niyang nakita si Dindo noong isang buwan, nasa 5th level intermediate earth concept pa siya. Sa madaling salita, kamakailan lang nakuha ang kanyang 6th level intermediate earth concept. Swish! Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na magulong daloy ng hangin at nakakuha ng atensyon ni Alvin. Sa itaas mismo ng ulo ni Renz na nagkulong sa isang pagkapatas kay Dindo, ang Heaven and Earth energy ay naging magulo habang ito ay nagtagpo sa Heaven and Earth phenomenon sa napakabilis na bilis. Unang lumitaw ang 100 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Tila sinusubukan nitong sabihin sa lahat ng tao sa paligid ang cultivation base na taglay ni Renz. Ikapitong antas na void interpretation. Walang pagkaantala, isa pang 70 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw at pumiglas habang sila ay bumaba, na nag-iipon ng kanilang lakas para sa kanilang susunod na strike. 8th level intermediate water concept. Nang makita ito ni Alvin, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Hindi sumagi sa isip niya na ang lakas ni Renz ay talagang ganito kalakas. Bilang karagdagan sa kanyang kahangahangang cultivation base, naintindihan pa niya ang 8th level intermediate water concept. Nang walang paggamit ng anumang espiritong sandata, ang kanyang lakas ay umabot na sa lakas ng 170 sinaunang may sungay na mga dragon. Kung ikukumpara kay Dindo na humiram ng earth energy gamit ang kanyang earth concept, mas mahusay pa rin si Renz kaysa sa kanya sa isang tali. Mayroon pa rin siyang lakas na mas 5 sinaunang may sungay na dragon kaysa sa kanya. 7th level void interpretation. 8th level intermediate water concept. Nang makita ni Dindo ang lakas na ipinakita ni Renz, namutla din siya sa pagtataka. Matapos huminga ng malalim, nagsimulang lumitaw muli ang kulay sa kanyang mukha. Panay ang titig ng kanyang mga mata kay Renz. Bagamat napakalaki ng pagkakaiba ng 5 sinaunang may sungay na dragon, katugma pa rin siya ni Renz sa kapangyarihan na hiniram niya sa earth energy. Pagkatapos ng lahat, ang earth energy ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas ng 35 sinaunang may sungay na dragon. Kung hindi niya hiniram ang earth energy sa tulong ng kanyang earth concept, hindi magiging kasing simple ng 5 sinaunang may sungay na dragon ang pagitan nila ni Renz. Sa halip, ito ay magiging isang puwang ng 40 sinaunang may sungay na dragon. Ang agwat ng 40 sinaunang may sungay na dragon ay higit pa sa sapat para matalo siya ni Renz sa isang suntok lamang. Napakalakas ni Kuya Renz. Hindi katakatakang si Senior Brother Renz ay naglakas loob na pumayag sa walang katotohanan na kahilingan ni Dindo kanina. Lumalabas na hindi niya kailangang matakot kay Dindo na umaasa sa earth energy. So ano ang magagawa nitong si Dindo matapos humiram ng earth energy? Hindi pa rin siya kalaban ni Senior Brother Renz. Maraming mga alagad ng 5-element sect na nanunood sa eksena ay nakatitig ng diretso kay Renz sa kanilang matinding titig. Sa kanilang mga mata, si Renz ay isang presensya na hindi nila malalampasan ngunit maaari lamang tumangala. Kasabay nito, siya rin ang pangunahing haligi ng kinabukasan ng kanilang 5-element sect. Dalhin mo. Ngumiti si Renz kay Dindo. Ang buong katawan niya ay nababalot ng halo na nabuo ng turquoise blue wave. Sa sandaling marinig ito ni Dindo, huminga siya ng malalim. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay namamaga, at ang kulay kaki na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang magbago muli.
Sa susunod na sandali, ang isang bahagi ng kanyang kulay kaki na enerhiya ay nahati at nabuo ang isang batong plataporma sa ilalim ng kanyang mga paa sa mabilis na bilis. Sa sandaling lumitaw ang platapormang bato, agad na kumilos si Dindo. Wham! Bumagsak ang magkabilang paa niya sa stone platform na nagresulta sa malakas na putok na nakakatusok sa tenga. Agad na nabasag ang platapormang bato. Isang serye ng mga bitek na kumakalat sa lahat ng direksyon ang lumitaw sa ibabaw nito at nag-interlock sa isa't isa na ginagawa itong parang spider web. Sa isang iglap, ang mga bitek ay nasa ibabaw ng plataporma. Sa pamamagitan ng isang boom, ang platform ay sumabog at naging alikabok. Swoosh! Kasabay nito, si Dindo na humiram ng enerhiya mula sa stone platform ay biglang bumaril. Siya ay sumugod patungo sa Renz na parang kanyan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at binasag niya ang isang kamao sa kanya. Wham! Ang suntok ay parang avalanche. Ang isang malaking halaga ng kulay kaki na enerhiya ay lumabas tulad ng isang kulay kaki na banal na dragon na humahadlang sa mga kuko nito habang umaakay patungo sa Renz. Kasabay nito, sa espasyo sa itaas ng ulo ni Dindo, 185 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumabas din at sumugod patungo sa 170 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa itaas ng ulo ni Renz. Bam! 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 Hindi nagligtas si Dindo sa kanyang suntok. Ang suntok na naglalaman ng 185 sinaunang may sungay na dragon ay yumanig sa hangin at naging sanhi ito ng kaguluhan. Nagsimula ito ng sunod-sunod na tunog ng pagsabog. Kung kailangan kong harapin si Dindo na humiram ng earth energy, kahit ako ay hindi makakayanan ang suntok na iyon kung hindi ko gagamitin ang aking soul skill. Ang eksena sa harap ay nagdulot ng masalimuot na tingin sa mga mata ni Alvin. Bigla niyang naramdaman na, mula noon hanggang ngayon, parang masyado siyang nakadepende sa soul skill niya. Siyempre, sa kanyang puso, alam niyang malinaw na ang dahilan kung bakit siya umasa sa kanyang soul skill Thousand Allusions ay dahil ito ang pinakamalakas na teknik na pinagkadalubhasaan niya hanggang ngayon. Dahil sa katotohanan na ang level ng kanyang spiritual energy ay mas mataas kaysa sa kanyang cultivation base, ang epekto ng soul skill ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling kakayahan. Marahil, hindi maganda na ang aking espiritual na enerhiya ay hindi nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa 7th level void interpretation matapos ang aking cultivation base ay pumasok sa 6th level void interpretation noong nakaraan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, sa isang tiyak na lawak, ang presensya nitong soul skill Thousand Allusions ay nakaapekto sa pagnanais ni Alvin na umunlad. Sa pinakakaunti, siya ay lumundag ng kaunti pagdating sa paglilinang ng kanyang martial skill. 9 Dragons Radiant Flash, mula nang si Alvin ay pumasok sa initial stage sa Drift Cloud Town, ni minsan ay hindi niya ito nilinang. Sa halip, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagtataas ng kanyang cultivation base at pag-unawa sa konsepto. Siya ay nag-asikaso sa isang bagay at nawala sa paningin ang isa pa. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw, ito ang nagtulak kay Alvin na nawala sa kanyang pag-iisip na bumalik sa kanyang katinoan. Inangat niya ang ulo para tingnan ang pinanggalingan ng tunog. Lumalabas na sa harap ng napakalaking suntok ni Dindo na naglalaman ng lakas ng 185 sinaunang sungay na dragon, hindi pinili ni Renz na umiwas dito. Sa halip, nagpasya siyang direktang kontrahin ito. Gayunpaman, isang suntok ang nabasag at direktang sumama sa suntok ni Dindo. Agad na nagbanggaan ang kulay kaki na enerhiya at kulay asul na enerhiya. Matapos gumawa ng nakabibinging malakas na ingay, nagpasimula ito ng sunod-sunod na nakakakilabot na tunog ng pagsabog. Kasabay nito, ang daloy ng hangin sa hangin ay patuloy na pinipigilan at sumabog, na nagreresulta sa mga alon ng mga bagyo na sumisid sa buong lugar ng sunod-sunod. Whoosh! 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 Ang mga bagyo ay patuloy na nagwawasak habang hinaipan nito ang mga damit ng mga tao sa pinangyarihan at patuloy na sumipol. Ang ilan sa mga alagad ng 5-element sect na may mas mababang cultivation base ay namutla at hindi naiwasang humakbang paatras sa isang tiyak na distansya habang pinaikit nila ang kanilang mga mata at sinubukang hawakan ang unos na humahampas mula sa harapan.
Sa kabilang banda, ang mga taong walang takot sa bagyong ito, kabilang si Alvin, ay nakatingin sa mga pagbabago sa eksena ng may malungkot na tingin sa kanilang mga mukha. Pinili talaga ni Renz na direktang harapin si Dindo. Ito ay maliwanag na siya rin ay may parehong intensyon bilang Dindo upang tapusin ang lahat sa isang suntok. Ang pagtatapos ng labanan sa isang suntok ay maaaring mukhang simple. Gayunpaman, sa aktwal na katotohanan, ang mga kasanayan na kailangan ay hindi maliit. Una sa lahat, ang taong may namumuong ulo ay makakakuha ng mataas na kamay at ang itaas na kamay ay kinuha ni Dindo. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, kahit na ang lakas ni Renz ay 5 sinaunang may sungay na dragon kaysa kay Dindo, walang sino man ang nang-ahas na sabihin na magagawa niyang sugpuin si Dindo sa gayong direktang pagtama. Boom! 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 Sa di kalayuan, sunod-sunod na pagsabog ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang daloy ng hangin sa hangin ay tumawid at walang tigil na nagdulot ng mga alon ng mga bagyo na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa panahon ng laban, biglang huminto sina Renz at Dindo sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanilang mga kamao ay bagsak sa isa't isa. Ang isang bumulwak ng aqua blue na enerhiya na parang mga alon at alon ng tsunami ay patuloy na umuusad. Parang ipapadala nito ang balakid sa harap na lumilipad pa atras. Sa harap ng kulay kaki na enerhiyang iyon, wala itong panahon para magpakita ng anumang awa. Ang enerhiyang bumubulusok ay patuloy na lumalabas ng walang tigil, at nakagawa pa ito ng kakaibang ugong sa Gold Peak sa malapit. Ang dalawa sa kanila ay ikinulong sa isang pagkapatas ng walang anumang pagbabago. Pagkatapos humiram ng Earth Energy, ganito na talaga si Dindo. Talagang nakipag-away siya kay Senior Brother Renz. Nagulat ang isa sa disipulo ng Five Element Sect. Kahit ano pa ang resulta ngayon. Ang Dindo na ito ay tiyak na magiging kilala sa ating Five Element Sect at magiging isang bagong malakas na young powerhouse sa ating sekta. Sa lakas ni Dindo at sa tulong ng Earth Energy, si Senior Brother Chad at Renz lang yata ang makakalaban sa kanya sa Five Element Sect natin. Kahit si Senior Brother Perry ay walang laban sa kanya. Eksakto. Bagamat nakalusot na si Senior Brother Perry sa 7th Level Void Interpretation, naiintindihan lang niya ang 7th Level Void Interpretation concept. Nang walang tulong ng anumang sandata, ang kanyang lakas ay 10 sinaunang may sungay na dragon na mas mahina kaysa kay Senior Brother Renz. Hindi pa banggitin na siya rin ay 5 sinaunang may sungay na dragon na mas mahina kaysa kay Dindo sa kasalukuyan. Kung silang dalawa ay direktang mag-aaway, malamang na hindi katugma ni Dindo si Senior Brother Perry. Gayunpaman, ang Dindo na ito ay kailangang nasa isang partikular na kapaligiran bago niya makahiram ng napakalaking enerhiya na taglay ng Earth Energy. Laging maiiwasan ni Senior Brother Perry ang ganitong uri ng partikular na kapaligiran na kapakipakinabang kay Dindo. May point ka rin naman. Ang grupo ng mga disipulo ng Five Element Sect ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa mga talakayan. Sa kanilang mga salita, sinimulan nilang ikumpara sina Dindo at Perry ng walang malay. Tiyang Dindo na ito ay talagang nagtataglay ng ganoong lakas. Ang mukha ni Perry ay nagdilim sa pinakamataas na antas nang marinig niya ang mga salitang iyon. Dati, nang malaman niya mula sa ilang mga disipulo ng Fire Peak na ang taong sumampal sa kanya ng 2 beses ay si Dindo, hindi na siya makapaghintay na mapunit ang kanyang katawan sa hindi mabilang na mga piraso at durog na alikabok ang kanyang buto. Noong una, naisip niya na kahit anong sitwasyon, ang basurang tulad ni Dindo ay tiyak na durugan niya. Gayunpaman, sa ngayon, sa wakas ay napansin ni Perry na hanggat hiniram ni Dindo ang Earth Energy, hindi siya talaga makakapareha ni Dindo kung hindi siya gagamit ng anumang spirit weapon. Dahil dito ay nakaramdam siya ng galit sa kahihiyan. Kung siya na ang maglaon na lumaban kay Dindo, at nagpa siya siyang maging isang buhong at iginiit na manatili malapit sa bahaging iyon ng Gold Peak, hindi niya magagawang talunin si Dindo. Tila ang Battle of the Five Peaks ay hindi pa nagsabi noon na hindi maaaring umasa sa Earth Energy. Sa oras na iyon, maaari lamang nilang tawaging kurbata. Wala siyang tiwala na talunin si Dindo na may Earth Energy. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Renz at Dindo ay patuloy na nakakulong sa isang pagkapatas. Ang enerhiya sa kanilang mga kamay ay patuloy na lumalabas habang sila ay naghampas sa isa't isa. Pantay-pantay ang tugma nila at walang pumagitna sa isa.
Ay iyon ay. Biglang pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nakatitig siya sa kamao ni Renz. Parang may napansin siya. 872. Habang si Alvin ay nakatitig ng matiim sa kamao ni Renz, ang turquoise blue na enerhiya na nasa ibabaw ng kamao ni Renz ay biglang nagtagpo na parang pinipiga sila. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang turkesa na asul na enerhiya sa paligid ng kamao ni Renz ay biglang pumikit at pumulupot sa kanyang kamao. Kasabay ng convergence ng kanyang enerhiya, si Dindo ay patuloy na nagpatuloy sa pagpapakawala ng kanyang enerhiya. Ang nagwawalis na enerhiyang iyon na tila nag-transform sa isang kulay kaki na banal na dragon ay dumaan patungo sa Renz habang tinatangay nito ang lahat ng mga hadlang na humahadlang. Senior Kuya Renz. Sa pagkakataong ito, marami sa mga disipulo ng Five Element Sect ang napataas ng kanilang puso habang nakatitig sila kay Renz nang nag-aalala. Sa kanilang opinyon, si Renz ay mukhang siya ay kasalukuyang nasa isang hindi magandang posisyon. Ay it's okay. It's okay. Kahit natalo si senior brother, one-sidedly lang nanalo ang Dindo na yan. Tutal, hindi naman gumamit ng earth energy na iyon si senior brother Renz. Marami sa mga disipulo ng Gold Peak ang umaliw sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang Peak Masters ng 5 Peak sa 5 Element Sect at ang mga Elder sa paligid nila, kasama si Alvin, ay may ibang iniisip mula sa mga disipulo ng 5 Element Sect. Gaya ng kasabihan, alam ng mga eksperto ang lubid habang ang mga baguhan ay sumama lang sa pagsakay. Bagamat maaaring mukhang si Renz ay nagkaroon ng lakas sa kanyang suntok at hinayaan si Dindo na manguna, ang katotohanan ay naghahanda na siya para ilunsad ang susunod na pag-atake. Nang ang grupo ng mga disipulo ng 5 Element Sect ay pinawisan ng malamig para kay Renz, at habang ang mga mata ni Alvin ay ganap na nakatutok, nagsimulang kumilos si Renz sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba. Whoosh! Siya ay lumakad palabas, at ang kanyang buong pagkatao ay sinugod patungo sa kamao ni Dindo na naglalaman ng napakaraming enerhiya. Sa mata ng iba, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Senior Kuya Renz. Nang makita iyon ng mga disipulo ng 5 Element Sect, marami sa kanila ang hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Sa sandaling ito, ang turquoise blue na enerhiya sa kamao ni Renz na tila nag-transform sa isang uri ng malapot na likido ay muling sumunod sa kanyang suntok at sumugod patungo kay Dindo bago biglang sumabog. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang umusbong at lumabas mula sa kamao ni Renz. Ang eksenang ito, sa mga mata ni Alvin, ay walang pinagkaiba sa pagsabog ng bomba na naranasan niya noon sa Earth noong nakaraan niyang buhay. Matapos sumabog ang enerhiya sa kamao ni Renz, ang natitira na lang sa harap ng mga manunood ay isang kulay asul na sky canopy. Parang ang kalahati ng langit ay kinulayan ng asul. Sa sandaling ito, malabong makita ng isa na sa likod ng turkesa na asul na langit na canopy, dalawang figure ang nagsasagupaan sa isa't isa. Biglaan. Matapos ang isa sa mga figure na medium built sa laki ay sumandal, pinananatili niya ang isang pagsuntok na poster at nanatiling hindi gumagalaw. Sa kabaligtaran, isa pang figure na malaki ang laki ay pinabalik na lumilipad tulad ng isang palaso na ibinabato. Kasabay nito, ang ilang subo ng dugo ay bumulwak habang patuloy pa rin siya sa pag-ungol. Wham! Halos kasabay nito, isang nakakatakot na malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang malawak na bagyo ang humampas sa lahat ng dako. Pati ang turquoise blue sky ay natangay din. Si Renz ay nakatayo sa hangin sa di kalayuan, maganda ang hitsura. Para naman kay Dindo, siya ay nakatayo sa malayo at tila nawasak. Matapos uminom ng gamot na panggamot sa sugat, sa wakas ay lumuwag ng kaunti ang kanyang napakaputlang mukha. Huminga ng malalim si Dindo habang nakatingin kay Renz at tapat na bumulalas, napakalakas mo. Ako, si Dindo, umaamin ng pagkatalo. Pagkatapos niyang matapos, sa halip na hintayin ang tugon ni Renz, lumipad siya at bumalik upang tumayo sa tabi ni Alvin at ng iba pang miyembro ng Wood Peak. Peak Master, Elder Yang, Elder Ken, pasensya na sa binigay ko sa iyo, paghingi ng paumanhin ni Dindo. Dindo, napakagaling mo. Ngumiti si Ken. Dati, nang ipinakita ni Dindo ang kanyang buong kapangyarihan ng walang anumang reserbasyon, nagulat din siya.
Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na si Dindo ay magkakaroon ng ganoong kalaking pagbabago sa loob lamang ng isang buwan. Dindo, kailan? Pumasok ka sa 6th level void interpretation. Hindi lang iyon, naintindihan mo pa ang 6th level intermediate earth concept. Tinitigan ni Conrad si Dindo, ganap siyang natigilan. Sa sandaling ito, ang tanging naiisip niya ay ang napakalaking figure na ito sa kanyang harapan ay biglang naging hindi pamilyar, hanggang sa kailangan niya maging pamilyar muli sa kanya. Hehe, tumawa si Dindo nang walang paliwanag. Nakikita rin niya na, kung si Ken man o si Conrad, parang wala silang alam tungkol sa origin-enhancing fruit. Dahil sa ganoon, natural na hindi siya ang unang magbubuhos ng sikreto. Pagkatapos ng lahat, ang origin-enhancing fruit na kanyang kinain ay orihinal na inilaan para kay Conrad ng Peak Master ng Woodpeak. Sino ang makakaalam kung ano ang magiging reaksyon ni Ken at Conrad pagkatapos nilang malaman ang tungkol dito? Not bad? Not bad? Ngumiti si Romeo, ang Peak Master ng Woodpeak, at tumango kay Dindo. Maliwanag na nasiyahan siya sa pagganap ni Dindo. Sa sandaling marinig ito ni Dindo, agad siyang na-flatter. Dindo, tinago mo talaga ito ng mabuti. Kailan mo ba talaga naintindihan ang 6th level intermediate earth concept? Matalim na tiningnan ni Alvin si Dindo. Hehe. Ilang araw lang ang nakalipas, natatawa niyang sagot. Inaamin ko ang pagkatalo. Biglang, isang malambot na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin at ibinalik siya sa kanyang katinoan. Iniangat niya ang ulo at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Sa isang sulyap pa lang ay nakita na niya agad ang may-ari ng boses. Riza. Ang pinakamalakas na nakababatang henerasyon sa Waterpeak, siya rin ang pinakamalakas na babaeng disipulo sa mga nakababatang henerasyon sa 5-element sect. Pagkatapos ng pakikipaglaban ni Dindo kay Renz, siya at Perry na ang sumunod. Gayunpaman, nasaksihan na niya noon ang cultivation base ni Perry ng 7th level void interpretation at alam niya na hindi siya katapat nito. Matalino, inamin niya ang kanyang pagkatalo. Si Perry ay umaban sa susunod na round. Natapos ang ikalawang laban. Ang isa pang lalaking disipulo mula sa Earthpeak ay pumasok sa susunod na round ng walang laban. Nagsimula na ang ikatlong round. Dahil alam ni Perry, Riza at ng iba pang lalaking disipulo mula sa Earthpeak na hindi sila kalaban ni Renz, kasabay ng katotohanang natalo niya si Dindo kanina, agad siyang kinoronahan bilang pansamantalang panalo ng labanan ng 5 picks. Dahil dito, nagpa siya si Dindo na hamanin ang posisyon sa pagraranggo sa pamamagitan ng paghamon sa lalaking disipulo ng Earthpeak. Dahil nakita ng kabilang panig ang lakas ni Dindo kanina, wala siyang intensyon na labanan ito kay Dindo. Agad siyang umamin ng pagkatalo. Ngayon, si Dindo at Perry na lang ang natitira. Swish! Bago umahan si Perry sa labanan, si Dindo ay naging isang kidlat sa ilalim ng natulala na mga tingin ng karamihan. Sa isang kisap lang ng mata, narating na niya ang kabilang bahagi ng Gold Peak, malapit sa manipis na mga bangin. Nang makita nila ang mga kilos ni Dindo, bukod kay Alvin at ilang iba pa, ang iba ay natahimik. Di sa tingin mo ba medyo bastos itong si Dindo? Iniisip ko pa kung lalapit si Dindo sa Gold Peak at hihiram ng Earth Energy kapag kalaban niya si Senior Brother Perry. Pero, hindi ako makapaniwala na nakapunta na siya roon bago pa man magsimula ang laban kay Senior Brother Perry. Pagdating niya roon, ang lakas ni Dindo ay magiging 35 sinaunang may sungay na dragon na higit sa kanyang karaniwang lakas. Mas malakas pa kaysa kay Senior Brother Ho kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas. Siguro kung magkukusa si Senior Brother Ho na pumunta doon at labanan siya o hindi. Ang mga disipulo ng 5 elementong sekta na naruroon ay nagsimulang talakayin ito sa masiglang paraan. Maraming mga tao ang natagpuan na si Dindo ay medyo bastos, ngunit kapareho ng maraming mga tao na nag-iisip na siya ay matalino din. Lumipad palabas si Perry at tumayo sa kalangitan na malayo sa Gold Peak. Mula sa malayo, pinandilatan niya si Dindo na malapit sa gilid ni Gold Peak. Ngumisi siya sa malalim na boses, "Dindo, kung lalaki ka pa, halika rito at makipag-away sa akin." Perry.
Sa sandaling marinig ni Dindo ang kanyang mga salita, napatawa siya, kung kinikilala mo pa rin ang iyong sarili bilang isang tao, pagkatapos ay pumunta ka rito at labanan ito sa akin. Tutal, isa kang martial artist na nasa 7th level void interpretation na. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka sa akin na nasa 6th level interpretation lang. Provocation. Isang totoo at hindi nakikilalang provocation. Gayunpaman, nagalit si Perry. Siya ay lubos na nagalit. Sa isang iglap lang, ang pares ng mga mata ni Perry ay agad na kinulayan habang tinatitigan niya si Dindo mula sa malayo. Kung nakakamatay lang ang tingin, maraming beses na sana namatay si Dindo. Gayunpaman, si Perry ay hindi gumawa ng anumang hakbang. Ito ay dahil wala siyang tiwala na talunin si Dindo na may tulong mula sa Earth Energy. Hindi siya gagawa ng kanyang hakbang kung wala siyang tiwala. Kung hindi, kung matalo siya ni Dindo, tiyak na magiging katatawanan siya ng lahat ng mga disipulo ng 5-element sect. Hindi na niya maiangat ang kanyang ulo sa 5-element sect na ito sa hinaharap. Dahil dito, hindi siya nang ahas na ipagsapalaran ito sa pagkakataong ito. Ang kapaligiran ng eksena ay agad na naging kakaiba. Si Dindo ay nag-hover sa ere malapit sa Gold Peak habang si Perry ay nakatayo sa malayo sa himpapawid mula sa Gold Peak sa kalangitan. Pareho silang nakatayo at magkaharap, ngunit walang kumibo. Leader ng sekta. Sa sandaling ito, si Baxter, ang Peakmaster ng Fire Peak, ay lumabas at tumingin kay Gregor, ang sect leader ng 5-element sect, bago nagtanong sa malalim na tono, dahil ang Dindo na iyon ay naglakas loob na sumulong upang labanan ito sa aking disipulo, kung gayon siya ay dapat na ipahayag na natalo sa laban na ito. Sect leader, mangyaring gumawa ng desisyon. Bago magkaroon ng pagkakataong magsalita si Gregor, si Romeo, ang Peakmaster ng Woodpeak na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay lumabas sa hangin at sinabi sa kanyang malamig na boses, Baxter, wala kang kahihiyan gaya ng dati. Sinabi mo na si Dindo ay hindi nang ahas na makipaglaban kay Perry. Tanungin kita, ang Perry ba ay nangangahas na lumapit sa isang Dindo? Sa sandaling narinig ng grupo ng mga disipulo ng 5-element sect na nanunood sa gilid ang tanong ni Romeo, lahat sila, maliban sa mga disipulo ni Fire Peak, ay sunod-sunod na tumango. Tama. Totoo na si Dindo ay hindi nang ahas na umalis sa panig ni Gold Peak para labanan ito kay Senior Brother Perry, ngunit sa katulad na paraan, si Senior Brother Perry ay naglakas loob din na sumulong upang salubungin si Dindo. Bagaman medyo walang hiya si Dindo sa laban na ito, aminado akong matalino rin siya. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang kalamangan. Kung ang dalawang taong ito ay talagang hindi maglakas loob na gumawa ng anumang hakbang sa laban na ito, kung gayon ang pagtawag dito bilang isang kurbatang ay ang pinakamahusay na resulta sa palagay ko. Ang grupo ng mga disipulo ng 5-element sect ay masiglang nag-uusap tungkol dito. Bagamat napakaingay, ang mga komento ay nakarating pa rin sa Peakmasters at sa tainga ng mga matatanda. Agad na naging malungkot ang mukha ni Baxter. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na maliban sa mga disipulo ng kanyang sariling Fire Peak, ang ibang mga disipulo mula sa Gold, Water at Earth Peak ay pipiliin na tumayo sa tabi ni Romeo at suportahan siya. Gayunpaman, talagang ayaw niyang makitang nauwi sa kurbata ang labanang ito. Pagkatapos ng lahat, kapag sina Perry at Dindo ay nauwi sa isang tabla, pareho ang kanilang ranggo sa huli. Sa oras na iyon, kapag ang ibang kinatawan mula sa Woodpeak ay nagawang talunin ang isa pang kinatawan mula sa Fire Peak, ang kanyang Fire Peak ay ireranggo sa ibaba ng Woodpeak. Iyon ay isang bagay na talagang ayaw niyang makita. Ang isa pang kinatawan mula sa Woodpeak ay si Alvin, isang binata na naglabas ng misteryo sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang katotohanan na itinago siya ni Woodpeak bilang kanilang trump card at hayaan siyang magpahinga pansamantala ay sapat na upang patunayan na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Dindo. Malamang na napakadali para kay Alvin na talunin ang isa pa niyang kinatawan mula sa Fire Peak. Ang disipulong iyon ay nakagawa lamang ng isang pambihirang tagumpay sa 5th level void interpretation. Romeo, hindi mo masasabi ng ganyan.
Alam ng lahat dito na kahit sinong martial artist na ang cultivation base ay pumasok sa void ay halos hindi nalalaban sa isang taong nakaintindi sa earth concept sa lupa. Tinitigan ni Baxter si Romeo habang tinanong niya sa malalim na boses, "Am I wrong?" "Tama ka," tumanggo si Romeo. Tulad ng lahat ng mga nanonood sa gilid, kabilang si Alvin, ay natigilan, at isang mapagmataas na ngiti ang makikita sa mukha ni Baxter. Muling ibinuka ni Romeo ang kanyang bibig. 873. Gayunpaman, ano ang magagawa mo kung ang isang martial artist na nakauunawa sa konsepto ng daigdig ay tumangging umalis sa lupa? Ang mga martial artist na iyon na malayo sa lupa ay hahayaan na lamang siyang gawin ang anumang gusto niya noon. Sagot ni Romeo habang nakatingin kay Baxter nang walang pakialam. "Ikaw. Hindi makatwiran yan." Galit na galit si Baxter na ang kanyang mukha ay naging ganap na madilim habang patuloy na tumataas ang kanyang galit. "Hindi makatwiran." Masayang tumawa si Romeo. "Baxter, dahil sinabi mo na hindi ako makatwiran, kung gayon bakit hindi na lang tayong dalawa? Alam mo na. Labanan ito. Kapag nanalo ka, sasabihin ko kay Dindo na sumuko na. Gayunpaman, kung matalo ka, si Perry ay kailangang sumuko. Ano sa palagay mo?" Direktang hinamon ni Romeo, ang Pickmaster ng Woodpeak, si Baxter, ang Pickmaster of Firepeak. Swoosh! Nang natapos ni Romeo ang kanyang pangungusap, tulad ng isang itinapon na bato na nagpapataas ng 1,000 ripple, ang grupo ng mga disipulo ng Five Element Sect ay nabigla sa kaibuturan. Gustong haminin ni Pickmaster Romeo si Pickmaster Baxter. Sinasabi na si Pickmaster Romeo ay ang pangalawang pinakamalakas na tao pagkatapos ng sect leader sa ating Five Element Sect. Manggahas ba si Pickmaster Baxter na tanggapin ang kanyang hamon? Hindi mo ba nakikita na naging all green na si Pickmaster Baxter? Kung talagang maglakas loob siyang tanggapin ang hamon, bibigyan kita ng 10 piraso ng middle grade origin stones. Kung hindi siya maglakas loob na tanggapin ang hamon, bibigyan mo ako ng 10 piraso ng middle grade origin stones. Ano sa palagay mo? Oo nga eh. Tanga lang ang tataya sayo. Maliban sa mga alagad ni Firepeak na mukhang malabo, ang iba pang mga disipulo mula sa 4 na peaks ay sumisigaw sa isang mainit na talakayan. Lalo na ang mga alagad mula sa Woodpeak na nagsimulang tumaya laban sa isa't isa ng lantaran. Walang pag-aalinlangan, lahat ng mga salitang ito, kahit isang salita ay hindi nakaligtaan, ay nagawang tumungo sa pandinig ni Baxter. Sa sobrang galit niya ay kumukulo sa galit ang dugo sa kanyang katawan. Nangangati siyang tanggapin ang hamon ni Romeo ng direkta at magkaroon ng 300 laban sa kanya. Gayunpaman, magagawa ba niya talaga iyon? Alam niyang hindi siya kalaban ni Romeo, at sa sandaling siya ay binugbog sa harap ng napakaraming nagbabantay na mga mata, saan niya ilalagay ang kanyang dignidad bilang Pickmaster of Firepeak noon. Hindi na nakatiis si Gregor, ang sect leader ng Five Element, kaya sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig para payuhan sila. Tama na. Nag-aalala ba kayo na wala ng pagkakataong mag-away kayong dalawa? Huwag kalimutan na Battle of the Five Peak ngayon, at hindi ito ang stage ninyo ngayon. Firms. Para sa kapakanan ng sect leader, hindi ako makikipagtalo sa iyo ngayon. Ngumuso si Baxter. Walang pag-aalinlangan, ang mga salita ni Gregor ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na palayain ang sarili mula sa mahirap na posisyong ito. Hehe, Baxter. Sinabi na rin ng sect leader na ikaw at ako ay hindi na kailangang mag-alala na walang pagkakataon na makipaglaban dito kung gusto natin. Ngayon, gusto kong mag-issue ng hamon sa iyo. Magkaroon tayo ng laban pagkatapos nitong Battle of the Five Peaks ay magtatapos. Maglakas loob ka bang tanggapin ito? Napangiti si Romeo nang walang pag-aalinlangan, sinira ang pagkakataon ni Baxter na ganap na palayain ang kanyang sarili nang walang anumang awa. Maglakas loob ka ba? Ikaw. Ikaw. Nang makita ni Baxter na walang iniwan na awa si Romeo para sa kanya, galit na galit siya na naging lunt iyan ang kanyang mukha. Gayunpaman, wala pa rin siyang lakas ng loob na tanggapin ang hamon. Kilala si Romeo bilang ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Five Element Sect, at ang reputasyong ito ay tiyak na hindi pinagkakatiwalaan.
Malinaw na alam ito ni Baxter na siyang Peak Master of Fire Peak sa 5-element sect. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na tanggapin ang hamon. Pagkatapos ng lahat, kapag tinanggap niya ito, napagdesisyonan na ang kanyang kinalabasan. Siya ay walang alinlangan na matatalo. Romeo, pakipakita ang nararapat na paggalang sa aking reputasyon, nakasimangot si Gregor habang muli siyang nakialam. Pagkatapos tumingin ng malalim kay Gregor, si Romeo ay tumango at umatras. Kasabay nito, tumingin muli si Romeo kay Baxter, ang Peak Master ng Fire Peak habang walang pakialam na sinabi niya, Baxter, sa lahat ng mga taon na ito, ang katotohanan na hindi kita kailanman tinanong tungkol sa Wood Peak ay hindi nangangahulugan na wala akong alam tungkol sa mga bagay na nagawa mo noon. Mula ngayon, kung maglakas loob kang gumawa ng anuman kay Wood Peak muli, ako at ang iyong Peak Q ay pupuntahan ko, ako at ang iyong Peak na malungkot. Ang dalawang paa mo. Matapos marinig ni Baxter ang mga salita ni Romeo, lalo siyang namutla. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig para sumagot. Sa sandaling ito, alam niya na ang Romeo mula sa mahigit 2 dekada na ang nakalipas ay muling bumalik. Ang mapagmataas at masungit na si Romeo na iyon, na nang-ahas na hamanin ang mga martial artist na nasa tuktok ng Void sa kanyang cultivation base na kakapasok lang sa 9th level Void interpretation, ay sa wakas ay nakabalik na. Sa ilang salita lang, ginawa ni Romeo na mawala ng salita si Baxter. Ang lahat ng iba pang mga disipulo mula sa 5-element sect, kabilang ang mga mula rin sa Fire Peak, ay nagkagulo. Bagamat narinig nila na si Romeo ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa 5-element sect, hindi nila akalain na magiging ganito kalakas ang deterrent force ni Romeo. Ilang salita lang ay higit pa sa sapat para hindi makapagsalita ang Peak Master of Fire Peak. Leader ng sekta. Sa sandaling makita ng bawat isa at bawat disipulo mula sa Wood Peak ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at pagmamalaki. Ito ang kanilang Peak Master ng Wood Peak. Hoy, kuya! Saang peak ka galing? Napatingin ang isang alagad ng Wood Peak sa isang disipulo mula sa isa pang peak na nakatayo sa hindi kalayuan habang nakangiti at nagtanong. Galing ako sa Earth Peak. At ikaw? Sagot naman ng huli. I'm from Wood Peak. See? Yan ang Peak Master natin from Wood Peak. Nakakamangha siya, ha? Ang disipulong Wood Peak ay nagpakawala ng kanyang dibdib at nakangiting nagtanong. Napaka! Matigas na tumango ang huli. Pagkatapos, sa isang nakakaakit na ngiti, tinanong niya, Kuya! May tatanungin ba ako sa iyo? Oo. Ano ang kailangan kong gawin para makasali sa Wood Peak mula sa Earth Peak? Ang mga katulad na kaso tulad ng nasa itaas ay patuloy na nangyari sa maraming mga alagad ng Wood Peak. Noong nakaraan, hindi nila maiangat ang kanilang mga ulo bago ang iba pang 4 na peaks. Gayunpaman, ngayon, maaari na nilang ilabas ang kanilang mga dibdib at buong pagmamalaki na sumigaw, ako ay isang disipulo ng Wood Peak. Sa sandaling ito, ipinagmamalaki nila ang pagiging isang alagad ng Wood Peak. Si Furley, ang Peak Master ng Water Peak, at si Gulliver, ang Peak Master ng Earth Peak, ay nagpalitan ng tingin. Kitang-kita ng dalawa ang pangamba sa mga mata ng isa't isa. Agad na naging malungkot at nagtatampo ang kanilang mga mukha. Sa mundo kung saan iginagalang ang isang malakas na tao, totoo talaga na kung sino ang may mas malaking kamao ay magiging boss, umiling si Alvin at ngumiti habang pinagmamasdan si Baxter, ang Peak Master of Fire Peak, na nanginginig at nasasakal sa tahimik na galit sa harap ni Romeo, ang kanilang Peak Master of Wood Peak. Kasabay nito, namangha rin siya sa lakas ni Romeo. Mukhang maganda ang mood ng ating Peak Master ngayon. Talagang tinuruan niya si Baxter ng ganoong leksyon ng walang awa, natatawang sabi ni Ken. Sa palagay ko ay matagal nang gustong gawin iyon ni Peak Master. Kaya lang, wala siyang kumpiyansa na gawin ito sa lahat ng oras na ito. Kung tutuusin, lahat ng mga nakababatang disipulo natin sa Wood Peak noong nakaraan ay sobrang nakakadismaya at labis siyang binaygo. Ngayong ang Wood Peak natin ay may kasamang Alvin at Dindo, ang Peak Master ngayon ay may kumpiyansa na gawin ito. Tinamaan ni Lanzo ang punto sa ulo.
Ang bawat pick mula sa 5-element sect ay umiral ng magkatabi. Gayunpaman, lahat sila ay nasa isang mapagkompetensyang sitwasyon sa parehong oras. Gaano man kalakas ang pinakamalakas na pickmaster, darating ang isang araw na siya ay mamamatay. Ang pag-aayos ng mga disipulo mula sa nakababatang henerasyon ay ang pundasyon ng bawat pick. Sila ang mga haligi na humawak sa kinabukasan ng bawat pick. Sa ilalim ni Gregor, ang sect leader ng 5 Elemental Sect, ang intervention, sina Romeo at Baxter sa huli ay umatras pabalik sa kanilang sariling mga posisyon. Kaagad pagkatapos, tumingin si Gregor kina Dindo at Perry bago malakas na ibinalita sa kanila, bibigyan ko kayo ng 20 paghinga. Pagkatapos ng oras na ito, kung tatanggi pa rin kayong dalawa na gumawa ng anumang hakbang, ang laban ninyong dalawa ay magtatapos sa isang tie. Nang matapos ni Gregor ang kanyang pangungusap, ngumiti si Dindo. Ang mukha ni Perry, sa kabilang banda, ay nakakamatay na namutla. Isang kurbata. Si Dindo at siya. Isa siyang martial artist na nasa 7th level void interpretation. Naintindihan pa niya ang 7th level intermediate fire concept, at si Dindo ay nasa 6th level void interpretation lamang at naiintindihan lamang niya ang 6th level intermediate earth concept. Gayunpaman, ang laban sa pagitan nila ni Dindo ay kailangang tapusin sa isang tie. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Perry ang mapanuksong tingin na tumutusok sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Walang alinlangan, lahat ng mga tinging ito ay nanunuya sa kanya. Ang isang martial artist na nasa 7th level void interpretation ay hindi nang ahas na kumilos upang labanan ang isang 6th level void interpretation na martial artist. Agad siyang nagalit nang halos mawala ito. Gayunpaman, ang kanyang pangangatwiran ay patuloy na humahadlang sa kanya. Sinabi nito sa kanya na hindi siya dapat maging impulsive, at hindi niya kayang maging impulsive. Kapag nagawa na niya ang kanyang hakbang, katanggap-tanggap pa rin kung siya ay manalo. Gayunpaman, kung siya ay matalo, hindi na niya maiangat ang kanyang ulo sa 5-element sect at fire pick din. Hindi siya naglakas loob na ipagsapalaran ito. 10 paghinga pa, walang pakialam na paalala ni Gregor. Sa isang kisap lang ng mata, isang span ng 10 paghinga ang lumipas. 10 hininga pa ang natitira. Parang may naalala si Alvin, isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Dindo habang tumatawa at sumigaw, "Dindo, ang galing mo." Lumalabas na itong si Perry ay hindi nang ahas na makipag-away sa iyo. Mukhang magiging sikat ka na sa 5-element sect mula ngayon. Hehe. Matapos marinig ang sinabi ni Alvin, si Huang Dano ay tumawa ng buong pagmamalaki. Uye, Dindo. Okay na ba ang kamay mo sa paghampas kay Perry ng 2 beses hanggang sa naging mukha siyang baboy kanina? Kahit papaano, parang medyo makapal ang balat sa mukha ni Perry, alam mo ba, tanong ni Alvin na may ngiti sa kanyang bibig. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, ang grupo ng mga disipulo ng 5-element sect ay natigilan at nataranta. Agad nilang tiningnan si Perry at nalaman na ang kanyang mukha ay biglang namula ng pulang-pula. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakamamatay na kinang habang nakatitig siya kay Dindo. Talagang walang awa si Alvin. Kapag hinahawakan niya ang kanyang masakit na lugar, hindi ba niya pinipilit na kumilos si Senior Brother Perry? Sa tingin ko si Senior Brother Perry ay nagalit na sa kanyang limitasyon. Kaunti na lang at baka hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na laslasin si Dindo. Hanggat sinagot ni Dindo si Alvin, sa init ng ulo ni Senior Brother Perry, sigurado akong sisingilan niya kaagad. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga disipulo ng 5-element sect ay nagawang malaman ang intensyon ni Alvin. Malinaw na gusto niyang pilitin si Perry na kumilos kay Dindo. Alvin, huwag mong isipin na ang pagkakaroon ng Romeo bilang iyong suporta ay nagpapahintulot sa iyo na gawin ang anumang gusto mo. Si Romeo ay hindi magagawang manatili sa tabi mo palagi. Kung maglakas loob ka pang magsabi ng isa pang salita, sisiguraduhin kung mamamatay ka na walang katawan o kalansay na naiwan. Isang malupit at mabangis na boses ang biglang pumasok sa tainga ni Alvin.
Nakataas ang isang kilay ni Alvin habang nakatingin sa pinanggalingan ng boses. Ang may-ari nito ay si Baxter, ang Peakmaster of Fire Peak. Agad nang ngumiti si Alvin nang walang pag-aalinlangan at sinabi ng malakas, "Peakmaster Baxter, sinabi mo lang ba sa akin na si Peakmaster Romeo ay hindi makakatabi sa akin palagi at maaari mo akong patayin anumang oras sa labas, na wala kahit isang buto?" Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, agad na namutla si Baxter. Hindi niya akalain na tahasang uulitin ni Alvin ang mga salitang ginamit niya para pananakot sa kanya gamit ang voice transmission kanina. Sa sandaling ito, ramdam na ramdam niya ang mga tingin na itinuturo sa kanya mula sa paligid. Maging si Gregor, ang sect leader ng Five Element Sect, ay napatingin sa kanya. Baka sa mga mata niya ang galit. Ano man ang mangyari, si Alvin ay isang disipulo pa rin mula sa Woodpeak. Ang isang disipulo mula sa Woodpeak ay isang disipulo pa rin ng Five Element Sect. Sa sandaling ito, si Baxter, na siyang Peakmaster ng Fire Peak, ay nangahas na bantay ng kanyang junior na disipulo mula sa parehong sekta. Natural, kahit siya, ang pinuno ng sekta, ay hindi mapigilan ang tumataas na galit mula sa kanyang puso. "Alvin, huwag kang gumawa ng ganyang paninirang puri." Galit na galit si Baxter. Sa ngayon, paano niya kaya aaminin na nasabi niya ang mga ganoong salita noon? Kung inamin niya ito, pabayaan ang iba pang apat na picks, kahit na ang mga disipulo mula sa Fire Peak ay malamang nahahamakin siya mula sa kanilang puso. Slanderous accusation. Ngumiti si Alvin, "Kung gayon, Peakmaster Baxter, nang ahas ka bang manampa sa pamamagitan ng 99 Heavenly Tribulation na hindi mo sinabi ang mga ganoong salita kanina?" 874. Sa sandaling ang mga salita ni Alvin ay lumabas sa kanyang bibig, lahat ng mga mata sa paligid niya ay agad na tumutok kay Baxter. Parang gusto nilang lahat na makita kung naglakas loob siyang manampa sa pamamagitan ng 99 Heavenly Tribulation. Kung maglakas loob siya, nangangahulugan ito na si Alvin ang gumagawa ng mga paninirang puri. Gayunpaman, kung hindi siya mangangahas, nangangahulugan ito na talagang binyantaan niya si Alvin kanina. Firms. Nang humarap sa mga mata sa paligid niya, pumikit si Baxter sa kanilang lahat. Walang pag-aalinlangan, sinulyapan niya si Alvin habang ngumuso, "Bakit kailangang magmura ang isang marangal na Peakmaster na tulad ko dahil sa isang maliit na alagad ng Woodpeak na tulad mo? Hindi ka talaga kwalipikado. Dahil sinabi na ni Peakmaster Baxter, kaya ako." Habang sinasabi niya iyon, huminto si Alvin at biglang kinurot ang kanyang daliri hanggang sa damyugo ito. Isang patak ng sariwang dugo ang tumaas sa langit. Nang makita ito ni Baxter, agad na namutla ang kanyang mukha. Maaari niyang hulaan kung ano ang gagawin ni Alvin. Bagamat gusto niyang pigilan si Alvin, napansin niya na si Romeo, ang Peakmaster ng Woodpeak, ay nakatuon sa kanya. Wala siyang pag-aalinlangan na kung maglakas loob siyang gumawa ng anuman kay Alvin, tiyak na hahabulin siya ni Romeo. "Ako, si Alvin, ay nanunumpa sa sarili kong dugo. Kung ang sinabi ko kanina ay naglalaman ng kahit isang salita ng kasinungalingan, handa akong hayaan na saktan ako ng 99 Tribulation." Ang pagkakataon na ang mga salita ni Alvin ay lumabas sa kanyang bibig, para bang ang kulog sa kalangitan ay nabalisa, at isang kabuoang siyam na palakpakan ng kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng parusang kulog na bumaba mula sa kalangitan. Bust! Ang lahat ng impyerno ay agad na kumawala sa loob ng mga disipulo ng Five Element Sect. Maliban sa mga disipulo ng Fire Peak, sa sandaling dama po ang mga mata ng iba pang mga disipulo mula sa iba pang apat na peaks kay Baxter, makikita ang mga bakas ng pang-aalipuste sa kanilang mga mata. Isang marangal na Peakmaster of Fire Peak ang nangahas na bantay ng isang ordinaryong disipuluha. Napakababa niyan at mababa sa dignidad niya. Nagtataka ako kung paano naging Peakmaster ng Fire Peak ang taong ito sa unang pagkakataon. Huwag mong sabihin sa akin na noong huling pagkakataon ay hindi nila isinasaalang-alang ang pagkatao ng bawat isa sa mga peaks na ito sa kanilang Peakmasters. I guess having this kind of Peakmaster in Fire Peak most probably means na hindi rin ganoon kagaling ang mga karakter ng mga disipulo.
Ang mga disipulo mula sa Four Peaks ay nagpatuloy sa pagtalakay sa masiglang paraan. Sila ay ganap na mapurol sa kanilang mga salita. Nang marinig ng mga disipulo mula sa Fire Peak ang mga salitang iyon, wala ni isa man sa kanila ang makapagsalita ng anuman bilang pagtatanggol. Ang tanging magagawa lang nila ay palihim na titigan si Baxter, ang Peak Master ng kanilang Fire Peak, ng buong sama ng loob. Sa kanilang mga opinyon, kung hindi dahil kay Baxter noong una, hindi sana sila kinukutya ng ganito. Sa loob ng ilang panahon, maraming mga alagad ng Fire Peak ang nagsimulang isaalang-alang ang paglipat sa isa pang peak. Bago nanumpa si Alvin kanina, ang mukha ni Baxter ay namutla na. Ngayong narinig na niya ang usapan ng apat na disipulo ng Peaks, galit na galit siya na kumukulo ang dugo niya sa galit. Whoosh! Sa sandaling ito, isang parang multo ang biglang lumitaw sa harap ni Baxter. Romeo! Si Baxter na nakakita lamang ng mabilis na pagkislap sa kanyang mga mata ay agad na nakilala ang taong nasa harapan niya. Biglang nagbago ang mukha niya. Mabilis niyang inactivate ang origin energy sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang iunat ang kanyang mga kamay upang harangan ang pag-atake. Sa kasamaang palad, napakabagal pa rin niya. Wham! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nakabingi sa mga tainga sa dumadagandong na tunog nito. Sa susunod na sandali, makikita ng lahat kung ano ang nangyayari. Ang instance na si Romeo ay lumitaw sa harap ni Baxter, si Baxter ay pinalipad na parang araw na ibinaril mula sa isang busog. Bumulwak ang dugong lumalabas sa kanyang bibig sa sobrang galit. Matapos siyang ipadala sa paglipad sa humigit kumulang 100 metro ang layo, halos hindi napigilan ni Baxter ang kanyang sarili. Gayunpaman, bagamat agad niyang ininom ang gamot na panggamot sa sugat, walang tigil pa rin ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Ilang saglit lang ay sa wakas ay nagpakita na ito ng mga senyales ng paghinto. Sa pagkakataong ito, nakasimangot lang si Gregor, ang sect leader ng Five Element Sect at hindi nakikialam. Marahil, naisip din niya na masyadong malayo ang ginawa ni Baxter sa pagkakataong ito. Gaano kalakas? Sa isang iglap, lumitaw si Peak Master Romeo sa harap ni Peak Master Baxter, at ang buong tao ni Peak Master Baxter ay agad na pinalipad at nasugatan ng husto. Hindi ko man lang nakitang malinaw kung paano dumating si Peak Master Romeo sa harap ni Peak Master Baxter o kung paano niya pinalipad si Peak Master Baxter. Kalokohan! Kung walang cultivation base sa void transformation o mas mataas, inaasahan mo bang makikita ng malinaw ang paggalaw ni Peak Master Romeo? Maliban sa mga disipulo ng Fire Peak na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ang mga disipulo mula sa iba pang mga mata ng Four Peaks ay agad na lumiwanag. Nagulat sila sa malupit na lakas ni Romeo. Nakita mo ba yon? Yan ang Peak Master ng Wood Peak natin. I'm a disciple of Wood Peak, you know. Nagseselos eh. Ang grupo ng mga alagad ng Wood Peak ay nagniningning sa tuwa. Pakiramdam nila ay wala na ang mga hinaing na naipon nitong mga taon, at lahat sila ay naninindigan sa mataas na espiritu. Sa sandaling ito, ipinagmamalaki nilang maging mga disipulo mula sa Wood Peak. Baxter, binabalaan kita. Kung may mangyari kay Alvin sa hinaharap, papatayin ko ang direktang disipulo mo gamit ang sarili kong mga kamay. Malamig na babala ni Romeo habang nakatingin kay Baxter. Q Romeo, ikaw. Namutla kaagad si Baxter. Bago pa siya makahinga, bumulwak muli ang dugo sa kanyang bibig. Nagudyok ito sa kanya na iluwa ang 2 subo ng dugo. Kaagad, tinitigan niya ng masama si Romeo. Hindi na siya pinansin ni Romeo at nagpatuloy na bumalik sa gilid ng mga miyembro ng Wood Peak. Salamat, Peak Master, pinasalamatan ni Alvin si Romeo sa paghihiganti sa kanya. Hanggat nandito ako, hinding-hindi maglalakas loob si Baxter na hawakan ka, ngumiti si Romeo. Sa di kalayuan ng si Dindo, na nakatayo sa hangin sa tabi ng Gold Peak, ay narinig ni Alvin na inilantad kung paano siya binyantaan ni Baxter, ang Peak Master of Fire Peak. Siya ay galit na galit. Bagamat na ipaghiganti ni Romeo si Alvin at labis na nasugatan si Baxter, naisip pa rin niya na hindi ito sapat para ilabas ang kanyang galit. Perry,
Walang kwenta kagaya ng master mo. Oh, yeah, come to think of it, medyo masakit ang kamay ko sa dalawang sampal na binigay ko sa'yo kanina. Talagang dapat kong sabihin na medyo makapal talaga ang balat ng mukha mo, walang pakialam na sabi ni Dindo habang nakatingin kay Perry. Walang kulang sa panunuya sa kanyang mga salita. Si Perry, na galit sa mga salita ni Alvin, ay nakita na lamang ng kanyang sariling mga mata ang kanyang amo na malubhang nasugatan ng Peak Master of Woodpeak. Hindi na kailangang sabihin, siya ngayon ay ganap na napuno ng galit at puot at handa ng sumabog anumang oras. Ngayon, matapos marinig ang panunuya ni Dindo, hindi na niya ito napigilan pa. Dindo! Mamamatay ka na! Perry na galit na sumigaw. Ang kanyang buong pagkatao ay lumipad pasulong at sumugod patungo kay Dindo. Sa sandaling lumipad siya pasulong, ang naglalagablab na apoy ay agad na sumabog mula sa kanyang katawan. Para siyang naging isang nagninangas na behemoth na ang dagwang bibig ay nakabuka ng malawak habang siya ay sumusugod patungo kay Dindo. Ang heaven and earth phenomenon ay tumigas at nagkaroon kaagad ng anyo sa kalangitan. 180 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang sumugod patungo kay Dindo habang inilalabas nila ang kanilang mga kuko at ngipin. Ikapitong antas na walang kabuluhang interpretasyon. Ikapitong antas intermediate fire concept. Dahil sa galit, buong lakas niyang hinampe si Perry. Isa lang ang nasa isip niya. Para patayin si Dindo. Sa ganitong paraan lamang siya makakapaghiganti para sa kanyang sarili, makapaghiganti sa kanyang amo at mapawi ang puot sa kanyang puso. Magandang timing. Nahaharap sa isang naniningil na Perry na natupok ng galit, walang pinagkaiba sa isang nagninangas na behemoth, nagliwanag ang mga mata ni Dindo habang ang origin energy na matagal nang naipon sa kanyang katawan ay sabay-sabay na pumutok. Sa isang sandali, ang 6th level intermediate earth concept ay sumanib sa kanyang origin energy at naging isang malawak na kulay kaki na enerhiya at nilamon ang kanyang buong katawan. Bukod dito, ang kulay kaki na kapangyarihan ay tila sumasalamin din sa gold peak na nasa malapit. Iyon ang earth concept na nakikipag-ugnayan sa earth energy habang humiram ito ng enerhiya mula rito. Whoosh! Biglang lumitaw ang 185 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa ibabaw ng ulo ni Dindo. Mayroon siyang 5 pang sinaunang may sungay na dragon kumpara sa heaven and earth phenomenon na inihagis ni Perry ng buong lakas. Nang walang anumang babala, si Dindo na nababalot ng kulay kaki na enerhiya ay agad na iniabot ang kanyang mga kamay. Boom boom! Sunod-sunod na malalakas na dagindong ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang hangin sa kalangitan ay nagsimulang gumalaw, at ang kulay kaki na enerhiya ay buo na nabalot kay Dindo. Parang naging earth behemoth siya agad. Ang earth behemoth ay sumugod at nakipagsagupaan sa nagninangas na behemoth. Bang! 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 Dalawang behemoth ang patuloy na nagbabanggaan habang walang tigil ang pagpupunit at pagkagat sa isa't isa. Mahirap tukuyin kung sino ang mananalo sa sandaling ito. Gayunpaman, ang earth behemoth ay tila nagtataglay ng walang katapusang dami ng enerhiya, at ang lakas ng loob nito ay patuloy na tumataas habang ang labanan ay sumulong. Pinilit nitong ibinaba ang nagninangas na behemoth, at dahan-dahan nitong pinapatay ang apoy sa nagninangas na behemoth. Makalipas ang 15 minuto, sa wakas ay napigilan at nawala ng sigla ang nagninangas na behemoth. Boom! Ang earth behemoth ay tila hindi humina kahit kaunti. Buong lakas itong sumugod, at nagawa nitong talunin ang nagninangas na behemoth sa pamamagitan lamang ng ilang sampal. Ang katawan ng nagninangas na behemoth ay binugbog ng ilang sampal. Si Perry, ang nakatanggap ng mga sampal, ay hindi nagkaroon ng maraming matinding pinsala sa kanyang katawan. Gayunpaman, agad siyang nahimatay matapos bumulwak ng ilang subo ng dugo. Whoosh! Isang matandang lalaki ang lumitaw nang wala sa oras at agad na nasalo si Perry nang makita niyang nahimatay ito at malapit nang bumagsak sa lupa. Ito ay walang iba kundi si Baxter, ang Peak Master of Fire Peak. Si Baxter ay isang malamig na sulyap kay Dindo na nakuha na ang kanyang lakas.
Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pagyayelo na para bang lalamunan nito ang isang partikular na tao. Kung hindi lang dahil medyo natakot siya kay Romeo, ang pickmaster ng woodpick, matagal na niyang pinatay si Dindo. Ikaw geezer. Nang ang lahat ay natoon kay Dindo ang nanalo, si Dindo ay biglang tumitig ng masama at itinuro ang isang daliri kay Baxter. Sa sandaling makita ito ni Baxter, hindi niya maiwasang matigilan ng kaunti. You geezer. How dare you threaten me using your voice transmission as well. Hindi lang gusto mo akong patayin, why gusto mo ring patayin ang buong pamilya ko? All the way to the 9th generation. Ay! Galit na galit si Dindo na namumula ang mga mata habang umuusok at humihingal. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Dindo at makita ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha, lahat, kasama ang mga disipulo mula sa Fire Peak, ay nagulat. Wala na ba sa isip ang Peakmaster of Fire Peak? Naturuan na siya ng leksyon ni Romeo dahil sa pananakot niya kay Alvin kanina, at ngayon, naglakas loob siyang pagbantaan si Dindo, na isa ring disipulo mula sa woodpick tulad ni Alvin at pinrotektahan din ni Romeo. Hindi ba ito naghahanap lamang ng kamatayan? Hindi nagtagal, karamihan sa mga tao ay agad na nalipat ang kanilang atensyon kay Romeo, ang pickmaster ng woodpick. Sa takdang panahon, nakita nilang nawala si Romeo sa kanilang mga paningin ng ganoon na lamang. Ang una nilang reaksyon ay ang mabilis na paglipat ng kanilang tingin kay Baxter, ang Peakmaster of Fire Peak. Oo naman, nagpakita si Romeo sa harap ni Baxter sa isang kisap mata. Wham! Isa pang dagandong ang umalangaw-ngaw sa hangin. Si Baxter na hawak pa rin si Perry ay pinalipad muli. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig na parang bukal ng tubig. Marami ring namuong dugo ang makikita dito. Barf! 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 Si Baxter na sa wakas ay nakapagpatatag ng kanyang sarili ay patuloy na nagsusuka ng dugo mula sa kanyang bibig. Maya-maya lang ay tuluyan na niyang napigilan itong bumulwak muli. Matapos niyang pigilan ang pag-agos ng dugo, pinandilatan niya si Dindo sa halip na si Romeo at umungol ng malakas, Dindo. Kailan pa kita pinagbantaan? Sa sandaling ito, maliban sa hinanakit sa puso ni Baxter, nakaramdam din siya ng mali. Kanina, pinandilatan lang niya si Dindo at hindi kailanman nagsalita sa kanya gamit ang kanyang voice transmission. Gayunpaman, si Dindo ay gumawa ng mapanirang puri na akusasyon at sinabing siya ay pinagbantaan sa halip. Bago siya makapagbigay ng anumang paliwanag, nagpakita na si Romeo sa kanyang mga mata. Nang walang anumang salita, pinalipad niyang muli si Baxter. Nagtamo siya ng isa pang round ng mabibigat na pinsala sa kanyang mga panloob na organo na hindi pa gumagaling. Bagamat ang kanyang mga pinsala ay gagaling sa kalaunan, kakailanganin pa rin niya ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan bago siya ganap na gumaling kahit na matapos niyang inumin ang middle grade life recovery pill. Pickmaster Baxter, I was just joking yo, nakangiting natatarante si Dindo habang kinakamot niya ang likod ng kanyang ulo. 875. Barf! Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Dindo, muling bumulwak si Baxter ng isang subo ng dugo bago pa man siya makahinga. Isang biro. Hindi lang si Baxter ang nagalit hanggang sa samuka siya ng dugo, literal. Maging ang grupo ng mga disipulo ng Five Element Sect na nanunood sa gilid ay natahimik din. Agad na lumipat ang kanilang atensyon kay Dindo habang iniisip nila ang kanilang sarili, napakalubag ng taong ito si Dindo. Sa isang biro lang, nagawa niyang masugitan muli si Baxter, ang Peakmaster of Fire Peak, ni Romeo, ang Peakmaster of Wood Peak. Dindo itong taong ito. Tumawa si Alvin. Hindi niya lang maiwasan. Bago ito, bakit hindi niya napansin ang panig na ito ni Dindo? Sa tingin ko kailangan kong maging pusa para mabuhay sa iyong friendly na mga biro. Naisip ni Alvin. Sina Lanzo, Ken at Conrad na nakatayo sa tabi ni Alvin ay hindi napigil ang mapatawa rin pagkatapos matigilan saglit. Talagang walang awa ang Dindo na ito. Natatakot ako na sa pagkakataong ito, kapuputin na talaga siya ni Baxter, umiling si Conrad. Akala ko noon, mukhang honest ang lalaking ito.
Sa palagay ko, napagkamalan ko siya, napabuntong hininga si Ken. Ito ang dahilan kung bakit may kasabihan na nagsasabing, huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito, sabi ni Lanzo na may time na tingin. Romeo, ikaw. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Lumingon si Baxter at tinitigan si Romeo bago umungol ng malakas. Totoo ngang ginamit niya ang kanyang voice transmission para banta si Alvin kanina. Bagamat galit na galit siya sa katotohanan na siya ay nasugatan ng husto ni Romeo dahil kay Alvin, nagawa pa rin niya itong pigilan. Gayunpaman, hindi man lang niya binyantaan si Dindo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, muli siyang nasaktan ni Romeo dahil sa akusasyon ni Dindo. Maliban sa galit, naramdaman din niya ang maling akusasyon. Paliwanag. Tinaas ni Romeo ang kanyang mga kilay habang walang pakialam na sumagot, Baxter, elder ka na. Paano ka naging makulit? Hindi ba sinabi sa iyo ni Dindo na binibiro ka lang niya? Barf! Sa sandaling marinig ni Baxter ang mga salita ni Romeo, bumulwak siya ng isa pang subo ng dugo. Mas lalong namutla ang mukha niya kaysa kanina. Nagbibiro. Sino ba naman ang gagawa ng ganyang biro? Sect leader, dapat bigyan mo ako ng hustisya. Tumingin si Baxter kay Gregor na puno ng galit ang mukha. Baxter, hayaan na natin ang bagay na ito, dahan-daw ang sabi ni Gregor habang nakakunot ang kanyang mga kilay bago ito muling ibinuka. Ngunit, bago magkaroon ng pagkakataon si Baxter na magsabi ng kahit ano, agad siyang pinutol ni Gregor, sabi ko, tapos na ang usapin na ito. Kung hindi dahil sa pananakot mo kay Alvin kanina at nagtakda ng pamarisan, sa tingin mo ba ay sasaktan ka ni Romeo ng walang dahilan? Agad na nagdilim ang mukha ni Gregor nang matapos niya ang kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Baxter at hindi na idiniin ang issue. Gayunpaman, mayroon pa ring malamig na kinang sa kanyang mga mata habang siya ay nakadeath glare kay Romeo at Dindo. Good job, Dindo. Nag-thumbs up si Romeo kay Dindo. Parang pinupuri niya siya sa pagkatalo niya kay Perry, pero at the same time, parang pinupuri niya siya sa ginawa niya magandang biro. Hehe, ngumisi si Dindo bago niya ibinalik ang tingin kay Baxter, na naging mas malungkot pa kaysa dati. Dindo, may suot ka talaga. Nang bumalik si Dindo, muling naalala ni Alvin ang naunang pangyayari at hindi niya napigil ang mapatawa. Kasabay nito, naramdaman niya ang mainit na pakiramdam na bumabalot sa kanyang puso. Alam niyang ginawa iyon ni Alvin para ipaghiganti siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumabas na ang pansamantalang ranking ng Battle of the Five Peaks matapos sumuko si Tanhua sa pakikipaglaban kay Dindo. Dahil sa kadahilanang natalo ni Ren si Dindo, at kasama ng katotohanan na sina Perry, Ryza at ang lalaking disipulong iyon mula sa Earth Peak ay umamin ng pagkatalo kay Renz, siya ay pansamantalang nirerango bilang ang Battle of the Five Peaks winner. Si Dindo, sa kamay, na pumalit sa dating advancement ranking ni Renz at tinalo si Perry at isa pang dalawang contestant, ay pansamantalang nirerango sa pangalawa sa Battle of the Five Peaks. Si Perry ay pansamantalang nirerango sa ikatlong pwesto. Pansamantalang nirerango si Ryza sa pang-apat. Pansamantalang nasa ikalima ang lalaking disipulo mula sa Earth Peak. Wala sa 5 tao ang tutol sa kasalukuyang ranggo. Sa wakas ay turn na ng naunang 5 tao na natanggal sa unang round para ilabas ang kanilang hamon. Sila ay sina Alvin, Chad, Brent, isang babaeng disipulo ng Water Peak at isang lalaking disipulo mula sa Fire Peak. Nagbigay ng hamon ang babaeng disipulo mula sa Water Peak sa lalaking disipulo ng Earth Peak. Siya ay natalo at pansamantalang nirerango ang ika-6. Hinamon ng lalaking disipulo mula sa Fire Peak ang lalaking disipulo ng Earth Peak. Nagtagumpay siya at pansamantalang nasa ika-5. Ang lalaking disipulo mula sa Earth Peak ay bumaba sa ika-6 na pwesto. Ang babaeng disipulo mula sa Water Peak ay bumaba sa ika-7 pwesto. Lahat ng 7 tao ay walang pagtutol sa kasalukuyang ranggo. Whoosh! Nang si Alvin ay nakatingin kay Chad, at si Brent ay nagtataka kung gusto nilang mauna, biglang kumilos si Chad. Sa isang iglap lang, narating na niya ang gilid ng Gold Peak. Agad na dumapo ang kanyang tingin kay Dindo.
Bagamat hindi siya nagsalita ni isang salita, maliwanag na ang target niya ay si Dindo. Si Senior Kuya Chad ay gagawa ng kanyang paglipat ngayon. Sinadya ni Senior Brother Chad na pumunta sa gilid ng Gold Peak. Halatang hinahayaan niyang umasa muli si Dindo sa Earth Energy. Mukhang malaki ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Oo naman. Nabalitaan ko na mas makapangyarihan si Senior Brother Chad kaysa kay Senior Brother Renz. Sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa rin akong ideya kung sino ang pinakamatanda sa pagitan nina Senior Brother Chad at Renz. Sinasabi na kahit sina Senior Brother Chad at Renz ay walang ideya kung sino ang panganay. Gayunpaman, pareho nilang iniisip ang kanilang sarili bilang nakatatandang kapatid at palaging itinuturing ang isa bilang nakababatang kapatid. Karamihan sa mga disipulo ng Five Element Sect ay inilipat ang kanilang atensyon kay Chad. Sa kabilang banda, ang ilan sa atensyon ay kay Dindo. So, ikaw si Chad. You and your brother are pretty good. Just the fact that you're challenging me here and allowing me to borrow the Earth Energy tell me that you're very confident. You're really a very admirable opponent, mataimtim na bulalas ni Dindo habang nakatayo siya sa hangin sa tapat ni Chad. Sa masamang tingin, si Chad ay tumango lamang ng walang pakialam. Tapusin natin ang labanan sa isang suntok, tulad ng ginawa namin ng kapatid mo dati, di ba? Tanong ni Dindo. Muling tumango si Chad. How straightforward. Kahit sinong manalo ngayon, magiging kaibigan kita. Tawa ng tawa si Dindo. Pagkatapos, buong lakas niyang binasag ang isang suntok. Ang malawak na kulay kaki na enerhiya ay sumabog at sumugod kay Chad na parang kanyan. 185 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan. Inilabas nila ang kanilang mga kuko habang umaakyat sila patungo sa Chad. Nang makita ni Chad si Dindo na kumikilos, nagsimula na rin siyang kumilos. Humakbang siya pasulong at sinuntok niya ang kanyang kamao. Ang isang malaking halaga ng Origin Energy ay tumawid at naglabas ng mga alon ng matindi at marilag na aura. Swish! 100 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa kalangitan na para bang sinasabi nito sa lahat na ang kanyang cultivation base ay nasa 7th level void interpretation. Pagkatapos, isang alon ng kulay kaki na enerhiya ang lumitaw ng wala saan at patuloy na sumanib sa kanyang origin energy. Tila umalangaw-ngaw ito sa Gold Peak sa malapit. Whoosh! Nang ang origin energy ay ganap na sumanib sa kulay kaki na enerhiya, isa pang 135 na sinaunang may sungay na mga dragon ang lumitaw muli. Naintindihan na rin niya ang Earth concept. Agad na nanliit ang mga mata ni Alvin. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat. Sa sandaling ito, si Dindo, na ngayon lang napansin na naunawaan din ni Chad ang konsepto ng daigdig, ay napabitaw lamang ng mapait na ngiti. Gayunpaman, hindi niya nagawang bawiin ang kanyang kamao sa oras, at sa wakas ay bumagsak ito sa kamao ni Chad. Nang ang lakas ng 185 sinaunang may sungay na dragon ay nakipagtagisan sa lakas ng 235 sinaunang may sungay na mga dragon, hindi na kailangang sabihin, si Dindo ay pinalipad kaagad sa isang suntok lamang. Gayunpaman, maswerte na binawi ni Chad ang kanyang lakas sa tamang panahon, at nagdulot lamang siya ng maliliit na pinsala kay Dindo. Kung alam ko lang kanina na naintindihan mo rin ang Earth concept, aaminin ko na ang pagkatalo ko noong una. Ang konsepto ng 8th level intermediate Earth ay katumbas ng lakas ng 70 ancient horned dragons, at ang Earth energy na hiniram mo ay parang lakas ng 45 ancient horned dragons. Ang pagsasama ng dalawang iyon ay napakalakas. Sabi ni Dindo na may mapait na ngiti matapos siyang huminga ng malalim at unti-unting naibsan ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan. Earth concept. Naiintindihan din pala ni Senior Brother Chad ang Earth concept. Marami sa mga disipulo ng Five Element Sect sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan at napabulala sa pagkagulat. Mukhang hindi gaanong mga disipulo sa Five Element Sect ang nakakaalam na naiintindihan ni Chad ang Earth concept. Tila ang taong ito ay nagtago ng mabuti, naisip ni Alvin sa kanyang sarili pagkatapos makinig sa mga komento mula sa mga disipulo ng Five Element Sect. Guys,
Tingnan mo ngayon ang ekspresyon ni Dindo. Nakakatuwa ito. Marahil, hindi pa sumagi sa isip niya, kahit sa panaginip niya, na naiintindihan din ni Senior Brother Chad ang Earth concept. Ang Earth concept ni Senior Brother Chad ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung wala ang tulong mula sa Earth energy, nagtataglay na siya ng lakas ng 70 ancient horned dragons. Kapag hiniram niya ito ay katumbas ng lakas ng 135 ancient horned dragons. Ang lakas ni Senior Brother Chad ay mas malaki kaysa kay Senior Brother Renz. Ang mga disipulo ng 5-element sect ay nasa mainit na talakayan. Ang mga titig na sinanay kay Chad ay puno ng pagkamangha at paggalang. Tinalo ni Chad si Dindo at pansamantalang nirerango sa ikalawang pwesto sa labanan ng 5 picks. Ang iba pang mga tao na nasa likod ng rango ni Dindo ay automatikong bumaba ng isang lugar. Si Dindo ay pansamantalang nirerango sa ikatlong pwesto. Pansamantalang nirerango si Perry sa ika-4 na pwesto. Pansamantalang nirerango si Ryza sa ika-5 pwesto. Ang lalaking disipulo mula sa Fire Peak ay pansamantalang nirerango sa ika-6 na pwesto. Ang lalaking disipulo mula sa Earth Peak ay pansamantalang nirerango sa ika-7 pwesto. Ang babaeng disipulo mula sa Water Peak ay pansamantalang nirerango sa ika-8 pwesto. Lahat ng 8 tao ay walang pagtutol sa kasalukuyang rango. Sa lakas ni Chad, maaari niyang talunin si Renz at pansamantalang makuha ang unang pwesto. Gayunpaman, dahil inamin na niya ang kanyang pagkatalo nang makaharap niya si Renz sa unang laban, hindi na niya kayang hamanin si Renz. Sa ngayon, walang swerte si Chad na makuha ang unang pwesto. Siyempre, walang ganap. Hanggat may natalo kay Renz at pumalit sa kanya sa unang lugar, magkakaroon ng pagkakataon si Chad na hamanin ang taong iyon na makuha ang unang pwesto. Sa sandaling ito, tanging sina Alvin at Brent lang ang hindi pa nakakagalaw. Ha! Huminga ng malalim si Brent habang lumipad pasulong. Ang kanyang tingin ay dumaan sa Renz, Chad, Dindo at Perry, bago ito nakalock kay Ryza, ang direktang disipulo ng Peak Master of Water Peak. Hanggat natalo niya si Ryza, ang Earth Peak na kanyang kinakatawan ay malalagay sa ika-4 na pwesto sa Battle of the 5 Peaks, individual battle. Ito rin ang naging target niya. Ryza. Naglabas ng challenge si Brent kay Ryza. Hindi nagulat si Ryza nang hamanin siya ni Brent. Sa totoo lang, sa sandaling ipinakita ni Dindo ang kanyang kahangahangang lakas at tinalo pa si Perry gamit ang kanyang Earth energy, alam na niya na ang pinakamababang 2 peak sa Battle of the 5 Peaks sa pagkakataong ito ay tiyak na ang Water Peak kung saan siya naroroon at ang Earth Peak na kinaroroonan ni Brent. Sa oras na ito, ang kailangan niyang gawin ay talunin si Brent para maalis niya ang Water Peak mula sa huling posisyon sa rangkang. Ang kanyang intensyon ay eksaktong kapareho ni Brent. Whoosh! Whoosh! Pagkalabas nilang dalawa, hindi man lang sila nagpalitan ng mga salita dahil tahimik silang dalawa na nagsimulang makipaglaban dito. Sa isang pagkakataon, pareho silang pantay-pantay at walang panig ang nagtagumpay sa isa. Pareho silang nasa 6th level void interpretation. Ang mga konsepto na kanilang naintindihan ay halos pareho din. Ang sinusubok ngayon ay ang kanilang martial skills, battle experience at ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Itong si Brent. Malamang ay matatalo, bahagyang pinaikit ni Alvin ang kanyang 2 mata habang nakatingin sa binata at babae na patuloy na nag-aaway. Nakikita niya na si Brent ay unti-unting nahuhulog sa isang hindi magandang posisyon. Ang mga katotohanan ay eksaktong katulad ng naisip ni Alvin. Pagkatapos ng isa pang 15 minuto, sa wakas ay nanalo si Ryza laban kay Brent sa maliit na margin. 876. Matapos matalo si Brent, ang kanyang mukha ay naging malungkot kaagad. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng pagkatalo na ito. Sa di kalayuan, si Gulliver, ang Peak Master ng Earth Peak, ay medyo nadismaya habang bumantong hininga, mukhang kami mula sa Earth Peak ay nakatakdang nasa ibaba sa oras na ito.
Bagamat sa kasalukuyan, ito ay nasa yugto lamang ng individual na labanan ng Battle of the Five Peak at hindi pa sa yugto ng labanan ng pangkat, sa pangkalahatan, alinman ang peak na maaaring makakuha ng magandang posisyon sa yugto ng individual na labanan ay karaniwang nangangahulugan na ang resulta ng labanan ng pangkat ng peak ay magiging maganda rin. Umatras si Brent na may malungkot na mukha. Para naman kay Riza, masigla at masaya siyang bumalik upang tumabi kay Furley, ang peak master ng Water Peak. Good job, Huener. Isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Furley. Siya ay lubos na nasiyahan sa pagganap ni Riza bagamat ang kanyang target kanina ay ang ikatlong pwesto. Gayunpaman, mula nang si Dindo mula sa Wood Peak ay nagpakita ng kanyang kahangahangang lakas, at naroon pa rin si Alvin na siyang huling trump card ng Wood Peak, itinapon na niya ang layuning ito. Alvin. Agad na dumapo ang tingin ni Furley sa lilang figurang iyon sa di kalayuan. Inilipat din ng iba sa karamihan ang kanilang mga tingin kay Alvin. Sa sandaling ito, siya na ang maglabas ng hamon. Nanatiling kalmado si Alvin kahit na nararamdaman niya ang mga titig na nakatutok sa kanya. Lumipad siya pasulong at nakarating sa bakanteng espasyo sa harapan niya sa isang kisap mata. Agad na nalock ang kanyang tingin kay Renz. Gustong hominin ng Alvin na ito si Senior Brother Renz. Marami sa mga disipulo ng Five Element Sect na sinundan ng tingin ni Alvin ay agad na natigilan at nataranta. Alam nila ang tungkol sa lakas ni Renz. Kahit na hiniram ni Dindo mula sa Wood Peak ang Earth Energy, hindi pa rin siya ang kanyang kalaban. Renz. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, pinangalanan ni Alvin ang taong hahamunin niya. Hindi kakaiba kay Renz ang pagtawag sa kanyang pangalan ni Alvin. Lumipad siya pasulong at tumayo sa harap ni Alvin. Wow! Gusto niya talagang hominin si Senior Kuya Renz. Siya ang trump card ni Wood Peak kaya ibig sabihin ay may mga pakulo talaga siya. Nakuha ni Pickmaster Romeo mula sa Wood Peak ang number 5 at 6 na papel. Dahil hinayaan niya si Dindo na gumawa ng unang hakbang, sa palagay ko ay may intensyon siyang gamitin si Alvin bilang pinakamalakas na trump card ng Wood Peak. Sa tingin ko itong si Alvin ay tiyak na may ilang mga panlilinlang. Gayunpaman, hindi madaling gawain na talunin si Senior Brother Renz. Ang bawat isa sa mga disipulo ng Five Element Sect ay inilipat ang kanilang mga tingin kay Alvin. Lahat sila ay labis na na-curious, mula sa kaibuturan ng kanilang puso, tungkol sa trump card na ito ng Wood Peak. Bagaman sinabi ni Chad na hindi ako kapareha sa iyo, gusto ko pa ring subukan ito, sa wakas ay ibinukan ni Renz na nakatayo sa harap ni Alvin ang kanyang bibig. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, tumahimik ang lahat, bukod kay Gregor, ang sect leader ng Five Element Sect, Chad at ilang iba pang tao mula sa Wood Peak. Sinabi ni Senior Brother Chad na hindi katapat ni Senior Brother Renz si Alvin. Paano ito posible? Maraming mga alagad ng Five Element Sect ang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang Alvin na ito ay mukhang mas bata kaysa kay Senior Brother Renz. Paano niya matatalo si Senior Brother Renz? Maraming mga alagad ng Five Element Sect ang nagpahayag ng kanilang mga hinala. Pagkatapos mo, tumanggaw si Alvin. Ang kanyang mukha ay nanatiling hindi nagbabago kahit narinig niya ang mga salita ni Renz. Nang marinig ito ni Renz, ngumiti siya bago naging seryoso. Sa susunod na sandali, humakbang siya sa ere. Kasabay nito, ang origin energy sa kanyang katawan ay bumulaga at nag-transform sa mga alon ng turquoise blue na enerhiya na agad na tumakas. Nagmukha siyang napakalaking sea monster nang nilamon siya ng turquoise blue energy. Nagmamadali siyang pumunta kay Alvin sa galit. Kaagad, 170 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa kalangitan sa isang kahangahangang paraan. Libo-libong ilusyon. Sa pagharap kay Renz na nananakot sa kanya, si Alvin ay hindi nang ahas na magpakalma. Isang madilim na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata habang direktang ginagamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan, soul skill. Ang isang illusory space ay agad na tumigas sa anyo, at binalot nito ang isang lugar na 100 metro ang lapad. Nandito na. Si Gulliver, ang peak master ng Earth Peak, ay agad na naging madiin.
Para bang matagal na niyang nahulaan na mangyayari ang ganitong eksena. Boom! Nang malapit na si Renz kay Alvin, ang kanyang kamao na naglalaman ng malawak na turkesa na asul na enerhiya ay bumubulusok na parang isang dambuhalang halimaw sa dagat na nagtama ng mga naglalakihang kuko nito kay Alvin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng publiko, si Alvin ay casual na tumabi na para bang alam na niya na mangyayari ito. Hindi rin siya masyadong mabilis nang iwasan niya ang pag-atake ni Renz. Parang inayos niya ito noon pa kay Renz. Tanging ang mga nakakaalam tungkol sa background ni Alvin ang nakakaalam na ang lahat ng ito ay nilikha ng mga ilusyon na kontrolado ni Alvin. Nakaiwas na ang Alvin na iyon kaya bakit si Senior Brother Renz ay sumusugod pa rin at naglalasla sa manipis na hangin? Bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Bago maganap ang Battle of the Five Peaks, hindi ba't lumitaw din ang katulad na sitwasyon noong sinubukang salakayin ni Senior Brother Perry mula sa Fire Peak si Alvin? Hindi ba't iyon ay isang panlabas na puwersa? Marami sa kanila ang pamilyar sa sitwasyong ito. Eksaktong kapareho ito sa sitwasyon kanina nang sinusubukang salakayin ni Perry si Alvin. Matapos mapagtagumpayan ang kanyang pag-atake, hindi na niya itinuloy si Alvin. Ito ay panlabas na puwersa. Si Perry na nagkamalay at sa wakas ay nakabawi kasama ng tulong ni Baxter, ang Peakmaster of Fire Peak, ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang ekspresyon nang makita niya ang eksenang ito. Nang marinig ni Baxter ang kanyang sinabi, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Agad siyang tumingin kay Gregor at inihayag sa malakas na boses, "Sect Leader, itong si Alvin ay gumagamit ng panlabas na puwersa." Ayon sa mga panuntunan ng Battle of the Five Peaks sa ating 5-element sect, dapat natin siyang i-disqualify sa paglahok sa labanang ito. Sa pagkakataong lumabas ang mga salita ni Baxter sa kanyang bibig, naakit nito ang atensyon ng maraming mga disipulo ng 5-element sect. Mukhang maganda na ang paningin ko. Nakikita ko na gumagamit si Alvin ng panlabas na puwersa. Oh, please. Di ba ako yung nagpaalala sa'yo in the first place kanina? Agad na naging buhay na buhay ang eksena. Marami sa kanila ang nag-isip na si Alvin ay madi-disqualify. Sa sandaling ito, si Alvin ay nakipag-away pa lamang kay Renz. Sinasapo niya ang bumubulusok na turquoise blue na enerhiya ni Renz. Ang bahagi ng malambot ngunit malawak na turquoise blue na enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan ng walang tigil. Iyon ang natitirang puwersa ng malakas na suntok ni Renz na ginagamit ni Alvin. Kung bakit niya gustong gamitin iyon, well, walang pag-aalinlangan na katulad ng nangyari noong hiniram niya ang enerhiya ni Chi Feng para gawing catalyze ang malupit na medicinal efficacy ng rebirth pill sa panahon ng martial competition ng 10 Dynasties para puwersahin niyang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa pagkakataong ito, nais ni Alvin na maglaro ng parehong lumang trick at humiram ng lakas ni Renz upang tulungan ang kanyang sarili na kumpletuhin ang tagumpay. Natural, hindi siya nang ahas na direktang harapin si Renz gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Kung hindi, sa lakas ni Renz nakatumbas ng lakas ng 170 sinaunang may sungay na dragon, madali niyang masugatan si Alvin, lalo pa ang paghiram ng kanyang lakas upang tulungan siya sa kanyang tagumpay. Kung ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas, kahit na sa paggamit ng tatlong iba pang mababang grade concept, ang kanyang buong lakas ay umabot lamang sa 130 sinaunang may sungay na dragon nang walang tulong ng isang espiritong sandata. Ang kanyang lakas ay ganap na hindi katulad ng kay Renz. Para sa kadahilanang ito, maaari lamang niya itong dayain. Iniwasan niya ang pinakabuod ng pag-atake ni Renz at sa halip ay pinalampas niya ang kanyang pag-atake upang ang natitirang puwersa ni Renz mula sa kanyang pag-atake ay makapasok sa kanyang sariling katawan at tulungan siya sa tagumpay. Ngayon, isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa 7th level Void Interpretation. Hanggat ang kanyang cultivation base ay itinaas sa 7th level Void Interpretation, ang kanyang spiritual energy ay itataas din sa 8th level Void Interpretation. Sa oras na iyon, magiging madali para sa kanya na talunin si Chad. Ito ay dahil si Chad ay isang inscription master din. Bukod dito, ang kanilang mga spiritual energies ay nasa parehong antas din, na siyang 7th level Void Interpretation. Dahil dito, ang kanyang soul skill ay walang epekto kay Chad.
Gayunpaman, kung ang kanyang espiritual na enerhiya ay maitataas hanggang sa 8th level void interpretation, hindi matitinag ni Chad ang kanyang spiritual energy at sirain ang illusory space na nilikha ng kanyang soul skill kahit na si Chad ay isang inscription master. Kapag si Chad ay nakulong sa kanyang illusory space, tiyak na magiging parang karne siya sa kanyang chopping board. Gayunpaman, ang mga pantasya ay palaging magiging maganda, at ang mga katotohanan ay palaging magiging malupit. Gaano man hiniram ni Alvin ang enerhiya ni Renz, hanggang sa ang kanyang mga meridian ay umabot sa punto ng halos gumuho, ang rebirth pill ay nananatiling ganap na hindi natitinag. Lumilitaw na dahil ginamit ko ang parehong paraan upang mapakilos ang labis na nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rebirth pill na ito dati, ang tableta na ito ay tila umangkop dito at wala ng anumang kahulugan ng krisis. Mapait na ngumiti si Alvin. Ito ay may parehong prinsipyo sa kwento, ang batang sumigaw ng lobo. Maaari niyang lokohin ang mga ito minsan o 2 beses. Gayunpaman, walang sino man ang maloloko sa ikatlong pagkakataon. Sect leader, si Alvin mula sa Woodpeak ay humihiram ng ilang panlabas na puwersa. Ako, si Baxter, ang Pickmaster of Firepeak, ay humihiling na agad siyang madiskwalipika sa pagsali sa Battle of the Five Peaks. Si Baxter, ang Pickmaster of Firepeak, ay muling inulit sa kanyang mga baga nang makita niyang si Gregor ay nanatiling malayo. Nang matapos niya ang buong pangungusap, napansin niyang wala pa ring reaksyon si Gregor. Hindi niya maiwasang mabaling sa galit, You can't favor him like this. Boss! Sa sandaling natapos ni Baxter ang kanyang mga salita, ang lahat ng mga manunood ay nagkagulo. Karamihan sa kanila ay sinanay ang kanilang mga tingin kay Baxter. Si Baxter, ang Pickmaster ng Firepeak, ay lantarang inakusahan ang sect leader ng 5-element sect na pinapabore ng isang Woodpeak na disipulo. Sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon si Gregor. Sinulyapan niya si Baxter na walang pakialam. Pickmaster Baxter, si Alvin ay hindi nanghihiram ng anumang panlabas na puwersa. Kung mayroon kang anumang mga pagdududa tungkol sa akin, maaari mong tanungin si Pickmaster Gulliver tungkol sa bisa ng aking mga salita. Siya ay isang inscription master kaya tiyak na malalaman niya kung si Alvin ay gumagamit ng panlabas na puwersa. Sa oras na natapos niya ang kanyang mga salita, ang mga bakas ng pagkainip ay maririnig sa kanyang boses. Bago pa man maibuka ni Baxter ang kanyang bibig para magtanong, sinagot na siya ni Gulliver, tama ang leader ng sekta. Si Alvin ay hindi gumagamit ng anumang panlabas na puwersa. Ang ginagamit niya ay ang kanyang sariling espiritual na enerhiya para maglabas ng pamamaraan na katulad ng soul skill upang lumikha ng isang ilusyon na maaaring makaapekto kay Renz. Sa totoo lang, naramdaman na ni Baxter na totoo ang sinabi ni Gregor kahit hindi nagpaliwanag si Gulliver. Ito ay dahil si Gregor ay talagang walang dahilan para tulungan si Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay nasa gitna ng isang laban-laban sa direktang disipulo ni Gregor, si Renz. Kapag nanalo si Alvin, ang matatalo ay si Gregor mismo, ang sect leader ng 5-element sect na namamahala sa Gold Peak. Soul Skill. Sa sandaling natapos ni Gulliver ang kanyang paliwanag, ang lahat ng impyerno ay kumawala sa karamihan ng mga tao. Hindi ba't diskarte iyon na tanging isang natatanging demon beast lang ang maaaring gumamit? Maliban kung ang taong martial artist na iyon ay isang martial emperor, imposible para sa sinuman na gumamit ng spiritual energy upang labanan ang isang kaaway. Huwag mong sabihin sa akin na si Alvin ay isang demonyo. Marami sa mga disipulo ng 5-element sect ang nagpatuloy sa pagtalakay ng may kasiglahan habang ang buong eksena ay kumukulo ng matindi. Si Alvin ay hindi isang demonyo. Nang makita ni Gulliver ang mga disipulo ng 5-element sect na nag-isip na si Alvin ay isang demonyo, patuloy niyang sinabi, batay sa aking haka-haka, si Alvin ay dapat na isang variant. Ang pamamaraan na kanyang ginawa ay isang natatanging likas na kakayahan. Likas na kakayahan. Ang pangalawang salita ni Gulliver ay lumabas sa kanyang bibig, ang buong eksena ay natahimik. Innate ability. A variant. Naningkit ang mga mata ni Baxter nang biglang bumalatay ang takot sa kanyang mukha. 897. Agad na bumangon ang takot kay Perry na nakatayo sa tabi ni Baxter.
Maging ito ay variant o likas na kakayahan, sapat na ang narinig niya tungkol dito upang malaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng dalawang salitang ito. Itong Alvin ay talagang isang variant. Isang malamig na tingin ang kumislap sa mga mata ni Perry habang matalim na nakatitig kay Alvin. Sa simula pa lang, siya na talaga ang nanglilibak at nagpahiya sa akin sa harap ng lahat. Si Perry ay nagalit sa kanyang limitasyon. Gusto niyang punitin si Alvin sa libu-libong piraso at durugin ang kanyang mga buto sa alabok. Gayunpaman, alam din niya na ang likas na kakayahan na taglay ni Alvin ay hindi niya kayang labanan. Alvin, swerte ka lang dahil nabiyayaan ka ng magandang kakayahan. Kung hindi ka variant at hindi mo taglay ang likas na kakayahan na iyon, wala kang iba kundi isang langgam sa harapan ko. Paulit-ulit na umuungal si Perry sa kanyang puso. Maliban sa galit, bakas din ang selos sa puso niya. Naiinggit siya sa variant na ito, si Alvin. Ang isang variant na nagtataglay ng likas na kakayahan ay kilala rin bilang paborito ng Diyos sa Cloud Continent. Ang kanilang likas na kakayahan at kasanayan ay higit pa sa sapat para sa sino man na maiinggit at maiinggit. Isang variant. Maraming mga alagad ng 5-element sect na nakarinig ng salitang variant, ay agad na nakatuon ang kanilang atensyon kay Alvin. Ang kanilang mga titig ay puno ng nakakapasong apoy. Matapos ang mga disipulo ng 5-element sect na walang ideya kung anong variant ang narinig sa paliwanag ng mga tao sa paligid, agad ding nagningning ang kanilang mga mata habang nakatitig kay Alvin na parang nakakita lang sila ng kakaiba at pambihirang hayop. Naturally, marami rin ang nagpapanatili ng kanilang kalmado. Tulad ni Gregor, ang sect leader ng 5-element sect, at ang kanyang direktang disipulo, si Chad. Maliban sa kanila, lahat ng mga tao ng Woodpeak sa ilalim ni Romeo, ang Pickmaster ng Woodpeak, ay mayroon ding kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Walang gaanong pagbabago ang makikita sa kanilang mga mukha. Mukhang alam ni Romeo mula pa kanina na si Alvin ay isang variant. Si Furley, ang Pickmaster ng Waterpik ay kumislap ang mga mata. Baka sa mukha niya ang takot. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit si Alvin ay itinago bilang trump card ng Woodpeak. Lumalabas na si Alvin ay hindi isang purong tao. Sa halip, siya ay isang tao na ang katawan ay naglalaman ng kalahati ng dugo ng isang demonyo. Siya ay isang variant, isang pag-iral na nasa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Mayroong dalawang uri ng variant. Ang unang uri ay ang uri na lubhang karaniwan. Ang pangalawang uri ay ang uri na nagtataglay ng natatanging likas na kakayahan. Maliwanag na si Alvin ay kabilang sa huli. Panahon na para tapusin ito. Pagkatapos ng mahabang panahon, napagtanto ni Alvin na ang kapangyarihan ni Renz ay hindi makakatulong sa kanya sa tagumpay. Nagpakawala siya ng buntong hininga at casual na pumunta sa likod ni Renz bago siya pumutok ng kamao sa kanya. Wham! Agad na pinalipad si Renz. Tulad ng isang mabilis na palaso na umalis sa busog, lumipad siya sa malayong distansya bago siya tuluyang tumigil. Isang bahid ng sariwang dugo ang makikita sa sulok ng kanyang bibig. Mukhang natalo ako sa laban na ito. Bagamat si Renz ay nasa illusory space pa rin na nilikha ng espiritual na enerhiya ni Alvin, hindi na siya lumaban at nakatayo lang doon ng walang galaw na may mapait na ngiti. Halatang halata na inamin niya ang pagkatalo. Nang makita ito ni Alvin, nagmamadali niyang binawi ang kanyang soul skill 1000 illusions. Kasunod ng kanyang aksyon, nabasag ang illusory space at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Ang mga nanunood sa paligid ay hindi nagulat sa mga resultang ito. Ito ay dahil alam na nila na si Alvin ay isang variant, at hindi nila siya mahuhusgahan batay sa sentido komon. Talo pa rin si Senior Kuya Ren sa huli. I guess this can't help. It's basically impossible for Senior Brother Renz to win this battle when he's faced with a variant like Alvin. Firmf. Kung hindi ginamit ni Alvin ang Diyos alam anong likas na kakayahan niya, tiyak na hindi siya makakapareha ni Senior Brother Renz. Ang likas na kakayahan ay bahagi ni Alvin kaya bakit hindi niya ito magagamit? Ang iyong loika ay medyo may kinikilingan alam mo. Maririnig ang mga buntong hininga mula sa mga alagad ng 5-element sect na nanunood ng laban.
Maraming tao ang nadama na ang kawalang katarungan ay ginawa kay Renz at naniniwala na si Alvin ay nanalo sa laban ng walang biyaya. Kasabay nito, maraming tao ang sumuporta kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang likas na kakayahan ay bahagi ng Alvin bilang isang variant, at walang sino man ang may kwalifikasyon na limitahan ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sa anumang kaso, ang likas na kakayahan ni Alvin ay hindi itinuturing na isang panlabas na puwersa. Para sa kadahilanang ito, ang paraan ng kanyang pagkatalo kay Renz ay hindi isang paglabag sa mga panuntunan ng Battle of the Five Peaks. Matapos niyang talunin si Renz, pansamantalang nakalista si Alvin bilang una sa Battle of the Five Peaks. Pansamantalang nirerango si Renz sa pangalawang pwesto. Pansamantalang nirerango si Chad sa ikatlong pwesto. At iba pa. Ang natitirang mga tao sa likod ay inilipat pababa ng isang lugar ayon sa pagkakabanggit. Mayroon bang anumang pagtutol sa kasalukuyang ranggo? Kung mayroon, maaari mong hamanin ang mga taong nangunguna sa iyo. Kapag naging matagumpay ang hamon, maaari kang pumalit sa kanya, biglang inihayag ni Gregor, ang sect leader ng Five Element Sect, sa sandaling ito. Nang marinig nila ang mga salita ni Gregor, maraming tao ang nagpakawala ng mahabang buntong hininga, mukhang sa pagkakataong ito, ang kampyon ng Battle of the Five Peaks ngayon ay nakatadhana na si Alvin mula sa Wood Peak. Hindi lang ang individual battle stage. Sa misteryosong likas na kakayahan ni Alvin, sa tingin ko ang kampyon ng team battle stage ay makukuha rin ng Wood Peak. Eksakto. Si Senior Brother Renz at Perry ay parehong nasa 7th level void interpretation at gayunpaman, hindi nila kayang labanan ang likas na kakayahan ni Alvin. Sa tingin ko si Senior Brother Chad na nasa 7th level void interpretation ay malamang na mabibigo din. Sa pagkakataong ito ang Wood Peak ay magiging limelight. Sa kasaysayan ng Battle of the Five Peaks, ang kampyonato ay hindi kailanman nakuha ng anumang iba pang peaks maliban sa Gold Peak. Lilikha ng kasaysayan ang Wood Peak sa pagkakataong ito. At ang taong lumikha ng kasaysayang ito ay walang iba kundi si Alvin mula sa Wood Peak. Ang bawat isa sa mga disipulo mula sa Wood Peak ay nasa mataas na espiritu. Ang mga disipulo mula sa iba pang apat na peaks, sa kabilang banda, ay nagbubuntong hininga sa halip. Ang mga resulta ngayon ay talagang hindi inaasahan. Whoosh! Nang biglang umugang sa hangin ang isang tunog ng sipol ng hangin, nagawa nitong patahimikin ang hiyawa ng mga talakayan mula sa mga disipulo ng Five Element Sect. Senior Kuya Chad. Maraming mga alagad ng Five Element Sect ang hindi napigil ang ipikit ang kanilang mga mata nang makita nila ang asul na figure na lumipad palabas at nakatayo sa hangin. Pansamantalang nasa ikatlong pwesto si Senior Brother Chad sa Battle of the Five Peaks dahil inamin niyang natalo siya sa laban nila ni Senior Brother Renz. Kaya, sa kadahilanang ito, hindi na siya makakapagbigay ng isa pang hamon kay Senior Brother Renz. Kung ganoon, ang target niya ay si Alvin. Well, ito lang ang posibilidad. Pero, si Alvin ay isang variant na nagtataglay ng likas na kakayahan. Maging si Senior Brother Renz ay natalo sa kanyang mga kamay. Malamang na si Senior Brother Chad ay hindi rin makakapantay sa kanya, di ba? Hindi ko alam. Sa ilang sandali, maraming mga disipulo ng Five Element Sect ang tumingin kay Chad na hindi makapaniwala. Alvin. Bihira si Chad na magsalita. Malamig ang boses niya. Hindi nagulat si Alvin na hinamon siya ni Chad. Nagdilim ang kanyang mga mata nang agad siyang lumipad palabas. Bagamat alam niyang napigilan ng spiritual energy ni Chad ang kanyang soul skill Thousand Illusions, tumanggi pa rin siyang aminin ang pagkatalo. Ito ay dahil sa isang bagong ideya ay nagsimulang mabuo sa kanyang ulo. Ang pagkuha sa kanyang mga kalaban na origin energy at pagpasok nito sa kanyang sariling katawan ay tila walang epekto sa medicinal efficacy ng rebirth pill dahil ang rebirth pill ay dumaan sa parehong sitwasyon noon kaya ito ay nagkaroon na ng tiyak na kaligtasan laban dito. Gayunpaman, ano ang tungkol sa espiritual na enerhiya? Ano ang mangyayari kung kunin niya ang espiritual na enerhiya ni Chad at ipasok ito sa kanyang kaluluwa upang ang kanyang espiritu ay matens at lumikha ng isa pang pakiramdam ng krisis? Sa oras na iyon, mananatili pa rin bang malayo ang medicinal efficacy ng rebirth pill?
Ito ang ideya na kasalukuyang nasa isip ni Alvin. Ang isa ay dapat sumang-ayon na ang kanyang ideya ay talagang napakawalang katotohanan. Kung hindi siya mag-iingat, masisira niya ang sarili niyang espiritu, at may pagkakataon na hindi na siya makarecover dito. Sa madaling salita, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Gaya nga ng kasabihan, hanapin ang kayamanan mula sa panganib. Habang nakatayo si Alvin na nakaharap kay Chad, nanlamig kaagad ang kanyang mga mata. Mariin siyang determinado sa kanyang isipan. Hanggat maaari niyang pilitin ang rebirth pill na i-activate muli, magiging madali para sa kanyang cultivation base na mapataas sa 7th level void interpretation. Madali itong magawa sa isang kisap mata. Sa di kalayuan, si Gregor, ang sect leader ng 5-element sect, ay mahinahong pinagmamasdan ang dalawang lalaking nakakulong sa isang pagkapatas. Hindi niya alam kung bakit pero may kaunting kaba sa puso niya nang walang dahilan. Marahil ito ay dahil sinabi ni Chad sa kanya noon na mayroon lamang siyang 70% kumpiyansa na manalo laban kay Alvin. Sa Earth Peak, nakasimangot si Brent habang nagtanong, "Pare, hindi ba hinihiling ni Chad na mapahiya siya?" Hindi. Umiling si Gulliver bago tumugon ng may malungkot na tingin, "Huwag kalimutan na tulad ko, si Chad ay isa ring inscription master. Mula sa pagsisiyasat ko sa espiritual na enerhiya ni Alvin kanina, ligtas na sabihin na malamang na hindi ito sa anumang paraan nakahihigit sa kay Chad." So ano? Natarante si Brent. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hanggat ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay hindi lalampas kay Chad, kahit na gamitin niya ang kanyang likas na kakayahan sa kanya, magagamit pa rin ni Chad ang kanyang sariling espiritual na enerhiya para sirain ito. Patuloy na sinabi ni Gulliver, "Kung wala ang tulong ng likas na kakayahan na iyon, sa tingin mo ba ay magagawang talunin ni Alvin si Chad?" Ang Alvin na ito ay tiyak na mapapahamak kung gayon. Napabuntong hininga si Brent. Hanggat walang aksidente, itong Alvin ay tiyak na matatalo. Ang legacy ng 5-element sect, na may gold peak bilang kampyon, ay mananatili, dagdag ni Gulliver. Mayroong ilang mga inscription master sa eksena na nagbahagi ng parehong paniniwala bilang Gulliver. Sa mga inscription master na ito, ang ilan ay matatanda at ang ilan ay mga disipulo ng bawat peak. Alam nila na si Chad ay isang inscription master din. Mukhang ang spiritual energy ni Alvin ay hindi mas mataas kaysa kay Chad. Kung hindi aakyat si Chad at ipahiya ang kanyang sarili. Ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay dapat na nasa 7th level void interpretation din. Dahil din dito ay parehong natalo sina Renz at Perry ng kanyang mga kamay. Hindi natatakot si Chad sa likas na kakayahan na ibinibigay ng espiritual na enerhiya ng 7th level void interpretation. Marami sa mga elder ng 5-element sect na mga inscription master ang ibinaon ng kanilang ulo ng magkasama sa isang mainit na talakayan. Ang kanilang mga salita ay ikinalat ng mga disipulo ng 5-element sect na mga disipulo din ng mga inscription master na iyon. Kaagad, marami sa mga disipulo ng 5-element sect na puno ng mga pagdududa ay nasagot ang kanilang mga katanungan. Kaya hindi natatakot si Senior Brother Ren sa likas na kakayahan ni Alvin. Kung wala ang tulong ng kanyang likas na kakayahan, ang Alvin na ito ay magiging parang karne sa chopping board ni Senior Brother Renz. Kakatayin siya ng pira-piraso. Tulad ng inaasahan mula sa Gold Peak. Walang ibang peak ang maaaring mag-alis ng honorary first place mula sa kanila. Ang karamihan ng mga disipulo ng 5-element sect ay masiglang nag-uusap. Napakalakas ng kanilang mga boses na pumasok din sa pandinig ng ilang miyembro ng Wood Peak. Ang mga mukha ni Lanzo, Ken, at Conrad, na nasa ilalim ng patnubay ni Romeo, ang Peakmaster ng Wood Peak, ay naging malungkot kaagad. "Alvin, totoo ba ang sinabi nila? Talagang kayang sirain ni Chad ang iyong likas na kakayahan?" Hindi naiwasang magtanong ni Conrad gamit ang kanyang voice transmission. "Alvin, ang iyong spiritual energy ay nasa 7th level void interpretation." Hindi napigilan ni Lanzo at Ken na magtanong din. "Oo," sagot ni Alvin sa mga tanong ng 3 taong ito. Isang mapait na ngiti ang agad na sumilay sa kanilang mga mukha. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."